Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1665-73. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa huling 3 araw, mas maraming tao ang sunod-sunod na pumunta sa Nimble Valley. Ang ilan sa mga taong ito ay nagmula sa 5th Rated Forces sa Rising Sky Mansion District, habang ang iba ay mula sa ika-6 o ika-7 rated na puwersa. Tulad ng para sa mga tao mula sa ika-8 at ang ika-9 na rated na puwersa, kahit na sila ay dumating, walang sino man ang nakakakilala sa kanila sa lahat. Karamihan sa mga tao mula sa mga puwersang ito ay hindi nang ahas na lumapit. Maliban sa pagkakaroon ng impetus bearing, ang labanan sa pagitan ng dalawang powerhouse ng Saint Stage ay nagkaroon ng sobrang nakakagulat na puwersa na nagtagal din. Kung hindi sapat ang cultivation base ng isang tao at hindi sila naglagay ng ligtas na distansya sa pagitan nila, malamang na maapektuhan ang isa. Kung ang puwersa ay magaan, kung gayon ang isa ay maaaring masugitan, ngunit kung ito ay mabigat, ang isa ay maaaring mamatay. Mayroong kabuoang 35 5th rated na puwersa sa Rising Sky Mansion. Ang mabulaklak na monk at Solomon ay nagmula sa dalawa sa mga puwersa. Ang Flowery Monk ay alagad ng 5th rated force na tinatawag na Brahma Temple, habang si Solomon ay alagad ng 5th rated force na tinatawag na Puryang Shrine. Ang dalawang taong ito ay kilala rin bilang ang pinakanamumukod tanging mga henyo sa gitna ng nasa edad na henerasyon sa distrito ng Rising Sky Mansion. Kahit na ang young mansion master ng Rising Sky Mansion ay pinigilan sa ilalim nila. Gayunpaman, kahit na maraming tao ang nagmula sa Brahma Temple at sa Puryang Shrine, walang nakakakita sa Flowery Monk at Solomon. Mukhang narito ang mga tao mula sa Brahma Temple at Puryang Shrine para maghanda at mag-okupa ng isang disenteng espasyo para sa mga tao sa likod. Pagkatapos ng lahat, ang Rising Sky Rankings Battle ay gaganapin ng higit sa isang araw at ang bawat sekta ay mangangailangan ng isang lugar upang makapagpahinga. Maliban kay Elder Gio mula sa Rising Sky Mansion na nagdala sa kanyang mga tauhan upang sakupin ang pinakamagandang lugar, ang Brahma Temple, ang Puryang Shrine at isa pang 5th rated na puwersa ay sumakop din sa 3 estratehikong lugar. Ang iba pang mga taong itinaboy ay hindi nang ahas na magsalita kahit na sila ay nagalit. Sa mundong ito kung saan naghari ang malakas, kung sino ang may pinakamalakas na suntok ang may pinakamalakas na magsalita. Lumipas ang 2 araw at ang Rising Sky Rankings Battle ay gaganapin kinabukasan, kaya bumagal ang mga taong dumating. Gayunpaman, ang bilang ng mga taong dumating ngayon ay nasa mas malaking grupo kaysa dati. Ito ang mabulaklak na monk. At ang mga tao mula sa Brahma Temple din. May sumigaw ng malakas. Habang umaalingaw-ngaw ang kanyang boses, naakit lamang nito ang mga tao sa paligid noong una. Kung tutusin, hindi naman maliit ang Nimble Valley at kahit medyo malakas ang boses niya, hindi ito maaaring umalingaw-ngaw sa buong Nimble Valley. Gayunpaman, habang siya at ang mga taong nakapaligid sa kanya ay sabay-sabay na ipinikit ang kanilang mga mata patungo sa di kalayuan upang tingnan ng malapitan, napansin din ng iba ang paggalaw at ang kanilang mga tingin ay sumunod na tumingin doon. Mula sa malayo, isang grupo ng mga tao ang naglalakbay sa isang napakalaking at makapangyarihang pormasayon. Ang nanguna sa kanila ay isang kalbo, matandang lalaki na nakasuot ng gintong kasaya. Mayroon siyang isang pares ng puting kilay at may mahaba at puting goatee sa kanyang baba. Nagambling sa hangin sa mabagal na hakbang, ipinakita niya ang isang hindi pangkaraniwang tindig habang nagbibigay siya ng isang hindi maarak na pakiramdam. Hindi nagtagal, may nakakilala sa matandang monghe at sumigaw ng malakas, ito ang abot mula sa Brahma Temple, Master Zed. Ang abot ng Brahma Temple ay din ang pinuno ng Brahma Temple. Hawak niya ang pinakamataas na posisyon sa Brahma Temple. Sa likod ng abot ng Brahma Temple ay may 4 na tao na malapit na sumunod sa kanya. Sa kanila, may 3 matandang monghe na nakasuot ng pilak na kaseyes. Ang bawat isa sa kanila ay mukhang matanda at nanginginig, na nagbibigay sa isa ng pakiramdam na sila ay dumaan sa transcendence. Malinaw na hindi lang sila ordinaryong matandang monghe. Nakatayo sa tabi ng 3 matandang monghe na nakasuot ng pilak na kaseyes ay isang binata na nakasuot ng pulang kasaya. Siya ay may ordinaryong hitsura at siya ang tipo ng tao na hindi madaling makilala sa karamihan.
Gayunpaman, ang katotohanan na maaari siyang tumayo kasama ang tatlong matandang monghe na nakasuot ng pilak na kasaya at ang kanilang mga pagkakakilanlan ay halatang hindi pangkaraniwan ay sapat na upang patunayan na siya ay hindi simple. Ang batang monghe na ito ay walang iba kundi ang pinakamalakas na tao sa gitna ng henerasyon sa Brahma Temple, ang Flowery Monk. Ang dahilan kung bakit siya nakilala bilang Flowery Monk ay dahil siya ay partikular na promiscuous at nagkaroon ng maraming mga pag-iibigan, hindi sumusunod sa panuntunan ng Brahma Temple na umiwas sa S**X. Siyempre kahit pamosong siya ay hindi niya pinilit ang mga babae. Gagawin lamang niya ang mga babaeng may malasakit sa kanya at handang isakripisyo ang lahat para sa kanya. Sa makatuwid, kahit na ang kanyang reputasyon ay partikular na mabuti sa distrito ng Rising Sky Mansion, hindi rin ito kakilakilabot. Kung ang isang ordinaryong alagad ng Brahma Temple ay lumabag sa panuntunan ng pag-aasawa, siya ay parurusahan ng paghagupit at inutusang pagnilayan ang kanyang mga kasalanan sa pamamagitan ng pagharap sa pader para sa isang magaan na pagkakasala o sipain palabas ng Brahma Temple kung ito ay mabigat. Walang alinlangan, ang Flowery Monk ay isang exception. Bilang karagdagan sa katotohanan na ang kanyang guro ay ang abot ng Brahma Temple, ang lahat ng ito ay higit sa lahat dahil sa kanyang likas na talento sa martial law na nagdulot ng paggalang mula sa buong Brahma Temple hanggang sa punto na walang sino man ang magsasabi ng kahit ano kahit na siya ay lumabag sa mga patakaran ng templo. Pwede bang paalisin na lang siya ng ganon-ganon lang? Sa katunayan, mula nang mabuo ang Brahma Temple, ang Flowery Monk ang may pinakamataas na likas na talento sa martial law. Bukod pa riyan, maaari pa niyang pamunuan ang Brahma Temple upang gumawa ng karagdagang pag-unlad at maging isang pang-apat na puwersa. Normal lamang para sa gayong tao na magkaroon ng mga espesyal na karapatan sa Brahma Temple. Ito ang tatlong dakilang mandirigma na tagapangalaga ng Brahma Temple. Sa karamihan ng mga tao sa Nimble Valley, ang Flowery Monk ay hindi estranghero sa kanila dahil karaniwan ay ayaw niyang manatili sa Brahma Temple at palaging gumagala sa distrito ng Rising Sky Mansion. Higit pa rito, high profile ang kanyang mga aksyon, dahilan upang malaman ng maraming tao sa distrito ng Rising Sky Mansion kung sino siya. Kahit na ang mga hindi pa nakakakilala sa kanya sa totoong buhay ay nakita man lang ang kanyang mga larawan noon at masasabi kung sino siya. Tungkol naman sa tatlong matandang monghe na nakasuot ng pilak na kasaya sa tabi niya, kakaunti lamang ang nakakilala sa kanila. Ang tatlong dakilang mandirigma na tagapangalaga ng Brahma Temple ay nasa ibaba lamang ng abot ng Brahma Temple at ang Supreme Elder ng Brahma Temple. Makapangyarihan ang kanilang mga lakas at kilala sila sa distrito ng Rising Sky Mansion. Gayunpaman, dahil bihira silang magpakita sa harap ng maraming tao, hindi sila nakilala ng maraming tao. Kapag nag-iisa ang isa sa tatlo, ang kanyang lakas ay kapansin-pansin na, ngunit kapag sila ay nagsanib puwersa, ang kanilang mga lakas ay hindi gaanong mababa sa abot ng Brahma Temple. Sila ba ang tatlong dakilang mandirigma na tagapangalaga ng Brahma Temple, Fong, Yol, at Hank? Tama. Sila na. Narinig ko na mula nang pumasok sila sa mga sekta, mula noon ay magkasama silang nilinang. Ngayong gumugol na sila ng daan-daang taon na magkasama, mayroon ng tasot na kasunduan sa pagitan nila at maaari nilang ilabas ang napakalakas na pinagsamang diskarte. Narinig ko rin ang tungkol doon. Narinig ko na kapag silang tatlo ay nagsanib puwersa, ang kanilang lakas ay hindi mas mababa sa abot ng Brahma Temple. Kahit silang tatlo ay hindi nagsanib puwersa sa isa't isa, sila ay mga kilalang powerhouse sa Brahma Temple. Mukhang sineseryoso din ng Brahma Temple ang Rising Sky Rankings Battle. Maliban sa pagkakaroon ng abot sa kanyang presensya, ang tatlong dakilang mandirigma na tagapangalaga ay dumating din. Ang mga tao sa Nimble Valley ay nasa sabik na nag-usap sa isa't isa. Tungkol naman sa grupo ng matanda at nasa katanghaliang gulang na mga monghe sa likod nilang lima, lahat sila ay tuluyang hindi pinansin. Siyempre, pagkaraan ng ilang sandali, makikilala ng ilang tao ang mga monghe na ito. Ang mga monghe na ito ay karaniwang mga elder sa Brahma Temple at ang ilan sa kanila ay may lakas at posisyon na mas mataas kaysa sa Brahma Temple elder na dumating sa Nimble Valley ilang araw na ang nakakaraan. Dahil narito ang elder ng Brahma Temple bilang pinuno ilang araw na ang nakakaraan, nakuha rin niya ang pansin ng maraming tao na naruroon.
Ang mga matatandang ito, sa kabilang banda, ay nagsama-sama sa abat, ang tatlong dakilang mandirigma na tagapangalaga, at ang mabulaklak na monk, kaya sila ay nagsilbing foil at lumitaw tulad ng mga berdeng dahon sa flowery monk at sa iba pang apat na parang matingkad na pulang bulaklak. Sila ang mga berdeng dahon na nagbunga ng kagandahan ng mga pulang bulaklak. 1666. Gayunpaman, sa grupo ng mga tao na nagmula sa Brahma Temple, ang taong nakakuha ng higit na atensyon ay ang Flowery Monk. Isa siya sa mga nangungunang karakter sa Rising Sky Rankings Battle sa pagkakataong ito. Ang lakas ng Flowery Monk at Solomon ng Puryang Shrine ay palaging neck-to-neck. Sa pagkakataong ito, iniisip ko kung sino ang mananalo at makakakuha ng unang pwesto sa Rising Sky Rankings. Iyon ang pinakamataas na karangalan sa ating Rising Sky Mansion District kung tutuusin. Kung sino man ang mauna sa pwesto ay magdadala ng pambihirang kahulugan sa kani-kanilang puwersa. Tama. Kung sino man ang manalo sa unang pwesto sa Rising Sky Rankings ay tiyak na mas marami ang maglalaban upang sumali sa kani-kanilang puwersa. Ang kagandahan ng kampyon ng Rising Sky Rankings ay hindi biro. Walang pag-aalinlangan, ang una at ikalawang pwesto sa Rising Sky Rankings ay tiyak na pag-aari ng Flowery Monk at Solomon. Iniisip ko lang kung si JC, ang Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion, ay makakakuha ng ikatlong pwesto o hindi. Sa tingin ko ay mahihirapan ito. Pagkatapos ng lahat, ang cultivation base ni Gulliver ay nakalusot na sa Refined Saint stage ngayon. Sa palagay ko ay hindi. Maging ang Rising Sky Mansion ay tiyak na sineseryoso din ang Rising Sky Rankings Battle sa pagkakataong ito. Sa makatuwid, tiyak na naubos nila ang maraming mapagkukunan sa JC. Hindi na ako magtataka kahit na nakagawa na siya ng tagumpay sa Intermediate Refined Saint stage ngayon. Mayroon kang punto. Kung si JC ay nakagawa ng isang pambihirang tagumpay sa Intermediate Refined Saint stage at si Gulliver ay hindi makakapantay sa kanya. Sa Nimble Valley, ang mga paksa ng mga talakayan sa lahat ay alinman sa Flowery Monk, Solomon, JC o Gulliver. Walang alinlangan, silang apat ang pangunahing tauhan sa mata ng karamihan. Pagkarating ng grupo ng mga tao mula sa Brahma Temple, bumaba sila sa dulo ng Nimble Valley kung saan dinala ng nakatatanda sa Brahma Temple ang mga tao upang sakupin muna ilang araw na ang nakakaraan. Maliban sa mabulaklak na monk, ang lahat ng mga monghe ay tahimik na nakaupo roon nang hindi gumagalaw kahit isang pulgada, na tila isang hanay ng mga estatwa. Tanging ang mabulaklak na monk lamang ang umiikot pakaliwa at kanan bago itinoon ang kanyang tingin sa isang tao. Isa itong malamig at mukhang malayong binata na may simple at walang palamuti na espada sa kanyang mga kamay. Tahimik na lumipad doon, hindi siya gumagalaw kahit isang pulgada habang naglalabas siya ng sunod-sunod na hindi nakikitang matalim na aura, na parabang ang buong katawan niya ay naging espada sa sandaling iyon. Gayunpaman, ang dahilan kung bakit niya napansin ang binata ay hindi dahil dito. Nang kararating lang ng mabulaklak na monk, napansin na niya na sa lahat ng mga taong nakikita niya, ito lang ang taong pumikit sa pagdating niya at ng kanilang Brahma Temple posse. Siyempre, marahil ang taong ito ay hindi man lang nagnakaw ng isang sulyap sa kanila. Dahil sa estado na kinaroroonan ng taong ito ngayon, nakikita pa rin niya na hindi pa niya tuluyang pinasara ang lahat ng kanyang 5 pandama. Sa kanyang pagkilos na tulad nito, maaaring siya ay isang taong itinuturing ang kanyang sarili na malayo at minamaliit ang kanilang Brahma Temple o siya ay isang taong may kahangahangang lakas at isang hindi karaniwang background, kaya hindi ang pagdating ng Brahma Temple posse ay hindi nagdulot ng anumang interes mula sa kanya. Gayunpaman, ang intuition ng Flowery Monk ay nagsabi sa kanya na ang taong ito ay hindi kabilang sa una. Ang Flowery Monk ay isang prangka na tao. Nang mapuko ang interes niya sa lalaking ito, agad siyang lumakad sa ere at pumunta sa tabi ng binata bago nagkusa na batiin siya. Kaibigan, narito ka rin ba para sumali sa Rising Sky Rankings Battle? Iminulat ng binata ang kanyang mga mata at walang pakialam na sulyap sa Flowery Monk bago nagtanong, may maitutulong ba ako sa iyo? Kaibigan, tinatawag akong Flowery Monk, ngunit iniisip ko kung paano kita haharapin, nakangiting sagot ng Flowery Monk. Mon Lysander. Sa totoo lang, ang taong malayo ay walang iba kundi si Alvin.
Siyempre, bagamat nanatiling malayo ang ekspresyon ni Alvin, sentimo, hindi ito ang hitsura na itinago niya noong pumunta siya sa Greenwave City. Nagbago siya sa ibang mukha gamit ang disguising secret tactic at kahit na malayo pa rin ang hitsura nito, ganap itong naiiba sa Alvin noong nakaraang pagkakataon. Sa ngayon, nandito siya para sa Rising Sky Rankings Battle. Mon ang pangalan niya ngayon. Lysander ang apelyido ng kanyang ina habang si Mon ay kinuha sa huling salita ng pangalan ng kanyang cheapskate na ama. So, ikaw talaga si Kuya Mon. Kuya Mon, nandito ka rin ba para sumali sa Rising Sky Rankings Battle? Ngumiti ang mabulaklak na monk hanggang sa mawala ang kanyang mga mata habang nagtatanong. Sentimo, oo. Sentimo, walang pakialam na tumango si Alvin habang iniisip ang sarili, ang mabulaklak na monk na ito ay katulad ng sinasabi ng mga chismis. Siya ay talagang isang palaboy na walang isang onsa ng kagandahang asal. Kahit na siya ay isang monghe, wala siyang ugali ng isa. Hindi nakakagulat na binansagan siya bilang variant sa Brahma Temple ng mga tao sa Rising Sky Mansion District. Gayunpaman, ang katotohanan na maaari siyang manalo laban kay JC, ang young mansion master ng Rising Sky Mansion, ay sapat na upang patunayan na hindi rin siya ganoon ka-simple. Siyempre, si Alvin, Sentimo, na dumating sa Rising Sky Mansion District kanina, ay narinig din ang tungkol sa Flowery Monk. Bilang karagdagan sa Flowery Monk, narinig din niya si Solomon. Nang bubuksan na ng Flowery Monk ang kanyang bibig para magsabi ng kung ano, tila may napansin siya at sa pagkabigla, inilayo niya ang kanyang tingin kay Alvin at tumingin sa malayo. Isang grupo ng mga lalaki ang papalapit sa isang mahusay na pormasayon. Ang nangunguna sa kanila ay isang matanda na nakasuot ng dopo at may hawak na whisk sa kamay. Katamtaman ng pangangatawan ng matanda at may puting buhok na namumula ang kutis. Ang balabal sa kanyang katawan ay lumipad ng walang hangin habang siya ay tila isang alamat. May isang binata at dalawang matandang lalaki sa likod ng matandang ito na pawang nakasuot ng dopo. Sa dalawang matandang lalaki, ang isa ay mataba habang ang isa ay payat, na may ugali na parang nakakita na sila sa mundo. Sa likod nilang apat ay isang grupo ng nasa katanghaliang gulang at matandang Daoist na pari. Ito ang mga tao mula sa Pyryang Shrine. Sa sandaling ito, nakilala ng maraming tao sa Nimble Valley ang grupong ito ng mga tao at isa-isa silang napasigaw ng malakas. Sa ngayon, ang taong namumuno sa grupo ng mga Daoist na pari na patungo doon ay walang iba kundi ang Shrine Master ng Pyryang Shrine. Tungkol naman sa dalawang matandang nasa likod niya, sila ang dalawang Vice Shrine Masters ng Pyryang Shrine. Nakatayo sa tabi ng dalawang Vice Shrine Masters ay si Solomon, ang pinakanamumukod-tanging henyo na Dao cultivator sa gitna ng nasa edad na henerasyon sa Pyryang Shrine. Sa purong Yang Shrine, maliban sa mas matanda at nakababatang henerasyon, ang mga tao na kapareho ng henerasyon niya ay tinawag siyang Great Senior Brother. Kaya naman, sa distrito ng Rising Sky Mansion, hanggat binanggit ang Great Senior Brother ng Pyryang Shrine, alam ng lahat na siya ang tinutukoy nila. Hindi tulad ng pagiging unruliness ng Flowery Monk, si Solomon ay isang napaka-solemna na tao. Seryoso siya at mahigpit. Bilang ang pinakanamumukod-tanging henyo na powerhouse sa gitnang gulang na henerasyon sa Pyryang Shrine, pareho ang kanilang mga lakas ay halos pare-pareho sa isa't isang ngunit ang kanilang mga personalidad ay magkahiwalay. Hehe. Solomon, medyo matagal na simula noong huli tayong nagkita. Ako ang nangunguna sa Rising Sky Ranking sa pagkakataong ito. Sa pagtingin kay Solomon, ang mabulaklak na monk ay tumawa. Puno ng provocation ang tono niya. Sa distrito ng Rising Sky Mansion, ang Flowery Monk at Solomon ay isang pares ng mortal na kaaway. Ito ay isang bagay na alam ng lahat, kaya ang pagpupulong sa pagitan nilang dalawa ay palaging magiging hindi kasiya siya. Sentimo, Sentimo, sa harap ng mabulaklak na monk provocation, humirit lang si Solomon at hindi na nagsalita pa. Hindi man siya umimik ay kitang-kita ang ibig niyang iparating. Tumanggi siyang magkomento sa mga salita ng Flowery Monk. Ang totoo, hindi niya akalain na matatalo siya ng Flowery Monk at makukuha ang unang pwesto sa Rising Sky Rankings. 1667. Solomon. Sa sandaling ito, dama po ang tingin ni Alvin kay Solomon.
Matagal na niyang narinig ang tungkol sa henyong Dao cultivator na ito sa Rising Sky Mansion District at alam niya na ang kanyang lakas ay halos kapantay ng Flowery Monk. Bukod dito, silang dalawa ay mas malakas din kaysa kay JC, ang Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion. Siyempre, ang pagsasabi na sila ay mas makapangyarihan kaysa kay JC ay nangangahulugan lamang na sila ay dating mas makapangyarihan kaysa sa kanya. Bukas ay ang araw na opisyal na gaganapin ang labanan ng Rising Sky Rankings at para sa kapakanan ng araw na ito, si JC, ang Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion, ay dapat na ginawa rin ang kanyang paghahanda. Hindi lang iyon, kahit na ang Rising Sky Mansion ay tiyak na walang ginawang pagsisikap sa pag-aalaga sa kanya at gumastos ng malaking bilang ng cultivation resources para sa kanya. Para sa kadahilanang ito, kahit si Alvin ay hindi nang ahas na magdesisyon na ang Flowery Monk at Solomon ay magagawang talunin si JC ngayon. Siyempre, kahit hindi siya sigurado, sinabi sa kanya ng kanyang intuition na ang Flowery Monk at Solomon ay magiging mas malakas kaysa kay JC. Nandito rin si Gulliver. Ang isa pang tandang ay umalangaw-ngaw at nakakuha ng atensyon ng maraming tao, kabilang ang kay Alvin. Sumilip si Alvin at nakita niya ang isang mukhang ordinaryong binata na naglalakad sa ere patungo sa kanila mula sa malayo. Mayroon siyang isang pares ng mga broadsword na walang kaluban sa kanyang likod. Sa halip, ito ay mahigpit na binalot ng mga patong ng plain na tela na nagpapalabas sa kanya lalo na sa mababang profile. Gayunpaman, kahit na low profile ang binatang ito, sa sandaling lumitaw siya sa Nimble Valley, ginulat pa rin niya ang maraming tao dahil siya si Gulliver. Kung sinabing ang pinakanamumukod tanging mga tao sa middle-aged na henerasyon na hindi hihigit sa 50 taong gulang sa Rising Sky Mansion District ay ang Flowery Monk at Solomon, kung gayon maliban kay JC, ang Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion, siya ang susunod. Noong si Gulliver ay nasa tuktok pa ng pristine Saint Stage, minsan na niyang natalo si JC na nasa katulad ding yugto. Gayunpaman, pagkatapos gumawa ng tagumpay si JC sa Early Refined Saint Stage, hindi na siya katapat para sa kanya. Magkagayunman, nakagawa na rin si Gulliver ng isang pambihirang tagumpay sa Early Refined Saint Stage ngayon. Kung si JC ay nasa Early Refined Saint Stage pa ngayon, maaaring hindi siya katapat ni Gulliver. Siyempre, maliit ang pagkakataon na si JC ay nasa Early Refined Saint Stage pa rin. Pagkatapos ng lahat, siya ang Young Mansion Master ng 4th Rated Force, ang Rising Sky Mansion. Magkasunod na lumitaw ang mabulaklak na Monk, Solomon, at Gulliver, na umaakit ng tingin ng maraming tao sa Nimble Valley. Sa kabilang banda, si Alvin, A Sentimo, na umaaligid sa ere sa hindi kalayuan sa Flowery Monk, ay hindi nakatawag ng pansin dahil sa kanyang presensya sa Wallflower. Ang Flowery Monk lang ang tila nagpahayag ng interes sa kanya sa simula. Gayunpaman, pagkatapos ng isang serye ng pagsisiyasat, ang mabulaklak na Monk ay hindi napansin ang anumang pagkakaiba kay Alvin at ito ay nagpagulo sa kanya. Sa huli, pagkatapos magpaalam kay Alvin, A Sentimo, umalis siya at bumalik sa sulok ng Nimble Valley kung saan naroon ang iba pang mga tao sa Brahma Temple. Para sa grupo ng mga tao mula sa Puryang Shrine, kasama si Solomon, lahat sila ay bumaba na ngayon sa Nimble Valley. Bilang isang sectless cultivator, si Gulliver ay hindi nagpakita ng karangyaan. Nakahanap siya ng lugar na mag-isa at tahimik na nagpahinga doon. Mula sa simula hanggang sa katapusan, hindi siya nakikipag-usap kahit kanino, tila malamig. Sa paglipas ng panahon, dumating ang huling 5th rated na puwersa sa hapon. Siyempre, ang mga tao mula sa 5th rated na puwersang ito ay dumating na upang sakupin ang isang lugar bago ito. Dumaan sila sa isang sulok sa Nimble Valley bilang kanilang pahingahan at nagpatuloy na manatili doon sa sandaling dumating sila. Kahit na ang 5th rated na puwersang ito ay walang napakahusay na henyong disipulo tulad ng Flowery Monk ng Brahma Temple at Solomon ng Puryang Shrine, hindi rin sila nagkukulang ng mga disipulo na may mataas na likas na talento din. Sa pagkakataong ito, dumating sila sa isang malaking grupo na naglalayong lumahok sa Rising Sky Rankings Battle sa susunod na araw. Siyempre, hindi sila nang ahas na isipin na makapasok sa nangungunang 3 pwesto. Higit pa rito, hindi man lang sila nang ahas na isipin na angkinan din ang ika-4 na pwesto ng Rising Sky Rankings.
Sa mga opinyon ng karamihan ng mga tao sa distrito ng Rising Sky Mansion, kung walang nangyaring sakuna, tiyak na kasama sa nangungunang 10 ng Rising Sky rankings ang Flowery Monk, Solomon, JC, at Gulliver. Siyempre, kahit na ginamit dito ang mga salitang, no mishaps, paano posibleng magkaroon ng napakaraming aksidente? Sa makatuwid, maraming tao ang halos nakatitiyak na ang apat na nangungunang sa Rising Sky rankings ay tiyak na silang apat. Ang target na itinakda ng 5th rated force na ito para sa mga disipulo nito ay ang makapasok sa top 10 sa Rising Sky rankings. Di nagtagal, sumapit ang gabi at ang kalangitan sa itaas ng Nimble Valley ay tila kinulayan habang ito ay ganap na nagbago sa isang pulang-pula na pula. Ang mga tao ng Rising Sky Mansion ay wala pa rito. Maraming tao ang tumingin sa kaliwa at kanan nang wala silang napansin kahit sino mula sa Rising Sky Mansion. Siyempre, ang mga taong Rising Sky Mansion na kasalukuyang nasa Nimble Valley ngayon ay ipinadala ng Rising Sky Mansion upang sakupin ang espasyo. Ang pinuno ay si Elder Gio mula sa Rising Sky Mansion. Anong problema sa Rising Sky Mansion? Don't tell me bukas na lang nila balak pumunta. Hindi pwede. Ayon sa mga naunang alituntunin ng Rising Sky Rankings Battle, palagi itong nagsisimula sa sandaling lumiwanag ang langit sa silangan. Sigurado akong magiging pareho din ito sa pagkakataong ito, kaya imposibleng dumating ang mga Rising Sky Mansion bukas. Huli na iyon. Hindi lang ang Rising Sky Mansion. Ang mga tao mula sa 2 pang 4th rated na puwersa ay wala pa rito. Sentimo, ang mga powerhouse ng 4th rated forces ay sumusunod sa ancestral rule ng kani-kanilang puwersa at pupunta sa aming Rising Sky Mansion District kada 50 taon upang matiyak na ang Rising Sky rankings ng aming Rising Sky Mansion ay ganap na patas. Kadalasan, magsasama sila sa Rising Sky Mansion. Ang mga talakayan sa Nimble Valley ay pare-pareho at masigla. Ang iba pang 2 4th rated na puwersa, kahit si Alvin ay nalaman din kamakailan na ang mga tao mula sa 2 pang 4th rated na puwersa ay darating sa Rising Sky Rankings Battle. Ang mga tao mula sa pang-4 na rate na puwersa ay ang mga powerhouse ng kani-kanilang puwersa. Ang dahilan kung bakit dumating ang mga powerhouse na ito sa Rising Sky Rankings Battle ay hindi dahil sa imbitasyon ng Rising Sky Mansion, ngunit dahil sumunod sila sa panuntunan ng kani-kanilang puwersa. Matagal ng panahon nang ipinakilala ang Rising Sky Rankings, upang matiyak ang pagiging patas, ang mga taong namumuno sa Rising Sky Rankings Battle ay hindi mula sa Rising Sky Mansion kundi mula sa 2 pang 4th rated na puwersa sa halip. Ang lakas ng 2 4th rated na puwersang ito ay hindi mas mababa sa Rising Sky Mansion. Para sa kadahilanang ito, wala sa mga powerhouse na lumabas sa kanilang mga lugar ang natatakot sa Rising Sky Mansion. Sa kasong ito, hindi sila mag-aalala na madaig ng mga tao sa Rising Sky Mansion ang iba gamit ang kanilang kapangyarihan at mandaya. Ito ay tiyak na dahil dito na ang Rising Sky Rankings Battle ay maaaring ituring na napakapatas. Matapos malaman ito, nakahinga rin ng maluwag si Alvin. Sa ganitong paraan, kahit napatayin ko si JC, ang Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion sa Rising Sky Rankings Battle, ang Rising Sky Mansion Powerhouse ay hindi maglalakas loob na gumawa ng kahit ano sa akin sa harap ng mga powerhouse ng 2 rated na puwersa. Isa lang ang layunin niya ngayon Sentimo, ang patayin si JC, ang Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion at iligtas si Nympha mula sa krisis. Tungkol naman sa ranking niya sa Rising Sky Rankings, wala siyang pakialam. Isinasantabi ang katotohanan na hindi siya mula sa Rising Sky Mansion District at hindi niya kailangan ng ganoong karangalan, kahit na siya man, wala rin siyang interes sa Rising Sky Rankings. Isa lang itong bula na reputasyon. Sa buong paglalakbay, napakarami na niyang pinagdaanan at hindi na siya nakakabit sa mundong ito. Sentimo, nandito na sila. Sentimo, isang tandang ang umalangaw-ngaw na naging dahilan upang bumalik si Alvin sa realidad. Kasabay nito, sinundan niya ng tingin ang karamihan ng mga tao sa Nimble Valley at tumingin sa paligid. Isang grupo ng mga tao ang naglalakad sa isang malawak na pormasayon sa malayong kalangitan. Matapos makalapit ang mga taong ito, makikita pa rin na nahahati sila sa 3 alon ng mga tao.
Ang tatlong alon ng mga tao ay naglalakad na magkatabi, sa walang partikular na pagkakasunod-sunod. Si Carson Bowler, ang Grand Elder ng Rising Sky Mansion. Isang taong matalas ang mata ay tumingin sa alon ng mga taong naglalakad sa gitna, o mas tumpak, ang taong nangunguna sa grupo ng mga taong naglalakad sa gitna. Isa itong kulot na balbas, matandang lalaki. Maging ang kanyang buhok, kilay at kulot na balbas, lahat sila ay puti. Mula sa malayo, siya ay tila isang puting leon na nagbigay ng hindi nakikitang panggigipit sa iba. Siya si Carson Bowler, ang Grand Elder ng Rising Sky Mansion. Kahit na ang lakas ni Carson ay hindi makalaban sa nangungunang tatlo sa Rising Sky Mansion, ang pagpasok sa top 5 ay hindi naging problema para sa kanya. Sa makatuwid, ang kanyang presensya ay nagpadala ng lubos na takot sa buong karamihan. Sa Rising Sky Mansion, ang posisyon ni Carson ay mas mababa lamang sa Mansion Master ng Rising Sky Mansion, ang dalawang Vice Mansion Masters at ang Supreme Elder na malihim sa kanyang paggalaw at bakas. Hindi ako makapaniwala na personal na darating si Elder Carson. Mukhang binibigyang diin din ng Rising Sky Mansion ang Rising Sky Rankings Battle sa pagkakataong ito. Hindi ka ba nagsasalita ng kalokohan? Ang Rising Sky Rankings ay ang ranking na may pinakamaraming awtoridad sa Rising Sky Mansion District at may pambihirang kahulugan. Bilang ranking na may pinakamaraming awtoridad sa Rising Sky Mansion District, hindi ba normal para sa Rising Sky Mansion na ituring ito bilang mahalaga? Bakit hindi ko nakita ang Young Mansion Master na iyon mula sa Rising Sky Mansion? Tama. Nasaan ang JC na iyon, ang Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion? Habang kumalat ang mga talakayan, napagtanto ng lahat na si JC, isa sa mga pangunahing tungkulin sa Rising Sky Rankings Battle na ito, ay tila hindi dumating kasama ang Grand Elder ng Rising Sky Mansion at ang iba pa. Huwag mong sabihin sa akin na hindi darating si JC Brawler. Imposible. Kahit ano paman, si JC ay ang Young Mansion Master pa rin ng Rising Sky Mansion at higit pa rito, hindi naman masama ang kanyang likas na talento, kaya paano niya malalampasan ang Rising Sky Rankings Battle sa pagkakataong ito? Tama. Ang Rising Sky Rankings Battle ay ginaganap kada 50 taon at may limitasyon sa edad. Sa madaling salita, isang pagkakataon lang ang isang tao na sumali sa Rising Sky Rankings Battle ng isang beses sa buong buhay niya. Paanong hindi siya darating? Kahit na ayaw niya ng anumang katanyagan, gugustuhin pa rin niyang maging susunod na Mansion Master. Sa pagkakaalam ko, ang isang taong hindi pa nakapasok sa Rising Sky Rankings ay hindi magkakaroon ng pagkakataon na maging Mansion Master ng Rising Sky Mansion. Ito ang batas ng Rising Sky Mansion at ito ay isang batas na bakal mula noong sinaunang panahon. Narinig ko na rin iyan. Gayunpaman, bagamat dumating na ang dakilang batalyon ng Rising Sky Mansion, si JC na Young Mansion Master ay hindi pa nagpakita. Ano ba talaga ang nangyayari? Marahil ay nakatagpo siya ng isang biglaang sitwasyon. Sa Nimble Valley, ang katotohanang hindi pa dumarating si JC ay nagdulot ng kaguluhan. Ang yabang niya. Sa mga tuntunin ng lakas, ang Flowery Monk at Solomon ay mas malakas kaysa sa kanya, ngunit wala pa rin siya rito. Anong palabas ang kanyang ginagawa ngayon? Sentimo, ang Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion. Sok. Kung wala siyang singsing ng kaluwalhatian na ito at nasa Brahma Temple siya o sa Pyryang Shrine, matagal na siyang pinigilan ng Flowery Monk at Solomon hanggang sa hindi na niya maiangat ang ulo niya. Sentimo, ang Nimble Valley ay naging mas masigla sa Saturday. Sinimulan pa nga ng maraming tao na kutsain si JC, ang Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion. 1668. Sa distrito ng Rising Sky Mansion, kahit na si JC, ang Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion ay nakakuha ng kaunting katanyagan, kadalasan ay dahil sa kanyang pagkakakilanlan. Sa mga tuntunin ng lakas, hindi siya kapantay ng Flowery Monk at Solomon sa lahat. Bukod doon, sa parehong yugto, hindi rin siya kalaban kay Gulliver. Sa Dow Marshall Saint Land kung saan namumuno ang malalakas, ang gayong pagkilos mula kay JC ay tiyak na magbubunga ng sama ng loob sa maraming tao. Higit pa rito, siya ay kasing sikat ng Flowery Monk at Solomon.
Sa mata ng karamihan, ang dahilan ng mga nagawa ni JC ngayon ay dahil lamang sa kanyang pagkakakilanlan. Kung hindi dahil sa kanyang pinagpalang pagkakakilanlan, wala siya at baka hindi na siya makapasok sa top 10 sa Rising Sky Rankings. Nang marinig ang talakayan ng karamihan ng mga tao sa Nimble Valley na nagiging mas marahas, ang ekspresyon sa Carson, ang Grand Elder ng Rising Sky Mansion ay biglang naging seryoso. Usually, matagal na niyang pinapakilig ang iba sa pamamagitan ng puwersa at pinapatahimik silang lahat. Gayunpaman, ngayong narito na ang mga powerhouse ng iba pang dalawang 4th rated na puwersa, ang pinakamalakas na powerhouse mula sa alinman sa mga puwersa ay hindi mas mababa sa kanya. Kaya naman, kahit nagalit siya sa mga talakayan sa paligid, wala siyang nagawa. Sa huli, hindi pa rin naiwasang ipahayag ni Carson, ang aming young mansion master ng Rising Sky Mansion ay lumabas para sa ilang pagsasanay. Siyempre, lalabas siya sa Rising Sky Rankings battle na ito. Salamat sa iyong mga alalahanin, lahat. Sa sandaling ibukan niya ang kanyang bibig, kumalat ang kanyang boses na naglalaman ng true origin at dumaan sa buong Nimble Valley. Narinig siya ng lahat. Sabay-sabay, ang karamihan sa mga taong orihinal na nag-uusap tungkol dito ay isa-isang tinakma ang kanilang mga bibig. Naririnig nila ang matinding galit sa tono ng Grand Elder ng Rising Sky Mansion. Siyempre, ang maliit na bahagi ng mga tao ay tila alam na kasama ng mga tao mula sa dalawang iba pang mahusay na 4th rated na puwersa dito, ang Grand Elder ng Rising Sky Mansion ay hindi maglalakas loob na gumawa ng anuman, kaya patuloy pa rin sila sa pagbubulungan sa isa't isa. Tungkol naman sa nilalaman ng kanilang bulong, bawat pangungusap nila ay may kaugnayan kay JC, ang young mansion master ng Rising Sky Mansion. Sa grupo ng mga tao sa kaliwa ng mga tao ng Rising Sky Mansion, ang matandang lalaki, na siya ring pinuno, ay tumingin kay Carson na may ngiti habang sinasabi, "Elder Carson, mukhang ang young mansion master ng iyong Rising Sky Mansion ay handang magpakita ng sarili pagkatapos magsimula ang Rising Sky Rankings Battle." Ang matandang ito ay nakasuot ng berde at may hawak na tungkod. Ang kanyang mga mata na naging hiwa ay mukhang maamo at magiliw, tulad ng matandang katabi. Nang marinig iyon, si Carson ay tanging nakakainis ng ngiti. Mukhang ganito. Sentimo, kayong dalawa, dun muna tayo sa gilid para magpahinga. Sentimo, itinuro ang isa sa mga magagandang sulok sa Nimble Valley, iminuwestro ni Carson ang matandang nakagreen at ang pinuno ng isa pang grupo ng mga tao. Ang kanyang tono ay magalang at hindi siya nang ahas na maluwag. Maging ang matandang naka-green o ang ibang lalaki, silang dalawa ay mula sa pang-apat na puwersa. Ang kanilang lakas ay hindi mas mababa kay Carson, ang Grand Elder ng Rising Sky Mansion. Ang lugar kung saan itinuro ni Carson ay kung saan inokupa ni Elder Gio ng Rising Sky Mansion. Nagsimulang magpahinga ang tatlong dakilang puwersang pang-apat na may marka sa Nimble Valley. Mayroong dalawang iba pang mahusay na pang-apat na may markang puwersa Sentimo, ang Sky Hurdle Mansion at ang Raging Wave Mansion. Walang masyadong alam si Alvin tungkol sa mga powerhouse ng dalawa pang 4th rated na puwersa na namumuno sa Rising Sky Rankings Battle. Gayunpaman, pagdating sa dalawang pang-apat na puwersang ito, na nasa Rising Sky Mansion na distrito sa mahabang panahon, narinig na niya ang tungkol sa kanila noon pa man. Ang Sky Hurdle Mansion at ang Raging Wave Mansion ay makapangyarihang mga puwersang may pang-apat na rating na kasing lakas ng Rising Sky Mansion. Magkatabi lang sila ng Rising Sky Mansion. Ang Green Wave Han Mansion ay matatagpuan sa distrito ng Sky Hurdle Mansion. Hindi ko makita sa kabuuan niyan ang Grand Elder ng Rising Sky Mansion sa lahat. Malamang na isa siyang Eminent Saint Stage powerhouse, at isang pambihirang Eminent Saint Stage ang isa pa, naisip ni Alvin sa kanyang sarili habang pinagmamasdan ang silhouette na agad na nawala sa kanyang mga mata. Sa harap ni Carson, ang Grand Elder ng Rising Sky Mansion, malinaw na nakaramdam ng pressure si Alvin. Ang pressure na ito ay mas matindi kaysa sa pressure na naramdaman niya noong una niyang nakilala si Nathan, Sentimo, ang Mansion Master ng Green Wave Han Mansion. Bilang conclusion, halos sigurado siya na si Carson, ang Grand Elder ng Green Wave Han Mansion ay mas malakas kaysa kay Nathan.
Matapos tumira ang mga powerhouse ng tatlong mahusay na 4th-rated na puwersa, kabilang ang Rising Sky Mansion, ang mga pinuno ng Brahma Temple, Puryang Shrine at isa pang 5th-rated na puwersa ay isa-isang umakyat upang magbigay galang, na tila natatakot sila na may ilang hindi inaasahang kalamidad na babagsak sa kanila kung sila ay magtatagal. Bilang isang 5th-rated force, kahit na ang lakas nito ay kapansin-pansin, ito ay wala sa harap ng 4th-rated na puwersa. Unti-unting naglaho ang gabi at sumapit ang gabi. Sa sandaling ito, si JC, ang young mansion master ng Rising Sky Mansion ay hindi pa rin nagpapakita. Sa pag-hover sa itaas ng tuktok sa Nimble Valley, si Alvin, Sentimo, na hindi nagtaas ng pansin, ay hindi napapansin, sumimangot at naisip sa sarili, tulaga bang plano ni JC na magpakita ng sarili pagkatapos magsimula ang Rising Sky Rankings Battle. Sa katunayan, ang layunin ng pagdating niya sa pagkakataong ito ay si JC. Ngayong hindi pa niya nakikita si JC, normal na sa kanya ang bahagyang pagkaligalig. Pagsapit ng hating gabi, kahit na maraming tao sa Nimble Valley, unti-unting tumahimik at wala nang nagsasalita. Tahimik ito buong gabi. Maagang umaga kinabukasan, nang sumikat ang araw mula sa silangan, halos lahat ay gising na at lumipad sila sa himpapawid. Isang malakas na putok ang umalangaw-ngaw. Isang matandang lalaki pala mula sa Sky Hurdle Mansion ang nagtaas ng kamay at itinutok ang kanyang tungkod sa kalangitan sa gitna ng Nimble Valley. Sa sandaling iyon, nayanig ang langit. Lumitaw ang mga mumunting alon at tila mga alon at kumalat ng alon bago ito unti-unting tumakas. Sentimo, anong ginagawa niya? Sentimo, nang makita ito, natigilan si Alvin. Sa susunod na sandali, nakita niya ang pinuno ng Raging Wave Mansion na nagsimula na ring kumilos. Isa siyang kalbo at matipunong lalaki na nakasuot ng asol. Sa pagtaas ng kanyang kamay, isang simple at walang palamuti na dambuhalang martilyo ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang dambuhalang martilyo ay tumawid sa kalangitan at bumagsak patungo sa kalangitan sa gitna ng Nimble Valley. Ang huling target ng napakalaking martilyo ay kung saan itinuro ng matandang nakaberde mula sa Sky Hurdle Mansion gamit ang kanyang tungkod. Pareho silang tumama sa parehong lugar. Sa kalangitan, ang mga alon na orihinal na kumakalat na parang mga alon ay nagsimulang gumuho ng biglang matapos itong tamaan ng martilyo. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang bitek ng walang babala sa piraso ng langit sa gitna ng Nimble Valley. Lumaki ang bitek na nagpalamig sa gulugod ni Alvin. Ano ba talaga ang nangyayari? Sa totoo lang, bukod kay Alvin, Sentimo, marami rin ang nagulat sa eksenang nasa harapan nila. Siyempre, ang ilan ay hindi nagulat dito. Ang mga taong ito ay ang mga nakaranas ng Rising Sky Rankings Battle dati. Nakilahok na sila noon o nanood sa gilid noon. Kaya ito ang mga epekto ng isang Porma Scion. Di nagtagal, napagtanto ni Alvin na ang nakakagulat na eksena na ngayon niya lang nasaksihan ay mga ilusyon lamang na epekto ng isang Porma Scion. Upang maging mas tumpak, ang kalangitan sa gitna ng Nimble Valley ay bahagi ng ilusyon mismo. Habang ang mga powerhouse mula sa Sky Hurdle Mansion at ang Raging Wave Mansion ay kumilos, pareho nilang sinira ang formation at gumawa ng mga bitek dito, na ipinapakita ang lahat sa likod ng formation ng ganap. Matapos ang lahat sa likod ng Porma Scion ay sa wakas ay nahayag, ang eksenang lumitaw sa harap ng mga mata ng lahat ay isang chessboard na patuloy na lumalawak. Sa una, ang mga piraso ng chess ay ordinaryong sukat lamang sa kanilang mga mata, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, sila ay naging kasing laki ng kamao. Pagkatapos, nag-transform sila para maging kasing laki ng isang matanda. Sa huli, ang laki ng bawat piraso ng chess ay naging napakalaki na daan-daang tao ang maaaring tumayo sa isa sa kanila. Sa sandaling iyon, ang chessboard at ang mga piraso ng chess sa chessboard ay tumigil sa paglawak. Nasa illusory formation tayo. Nang bumalik si Alvin sa kanyang katinoan mula sa kanyang pagkalito, napagtanto niya na siya ay lumitaw sa isang chessboard na umaabot hanggang sa abot ng mata. Sa ilalim ng kanyang mga paa ay isang napakalaking piraso ng chess. Hindi magiging problema para sa 200 katao ang tumayo dito kung handa silang magsiksikan sa isa't isa.
Huminga siya ng malalim, lumingalinga siya sa paligid at nang mapagtanto niyang wala ng katapusan ang chessboard ay muli niyang inangat ang ulo. Sa itaas niya ay isang makulimlim na kalangitan. Bumaba ang madilim na kalangitan, na parang kinukulong siya at ang iba pang mga tao sa chessboard. Ito ang Nimble Chess Set. Sa sandaling ito, isang boses ang umalangaw sa mga tainga ni Alvin, A Centimo, na nagpasindek sa kanya. A Centimo, ang maliksi na chess set. A Centimo. Hindi nagtagal, mula sa mga bulong ng ilan sa mga tao, sa wakas ay nalaman niya kung ano ang walang hangganang laro ng chess sa harap ng kanyang mga mata. Ito pala ay isang Nimble Chess Set sa Nimble Valley. Siyempre, ang tinatawag na Nimble Chess Set dito ay talagang isang uri ng illusory formation. Kasabay nito, ang Nimble Chess Set din ang entablado para sa Rising Sky Rankings Battle. Sa katunayan, nakuha ng Nimble Valley ang pangalan nito dahil sa Nimble Chess Set. Ngayon lang nalaman ni Alvin ang lahat ng ito. Whoosh! Whoosh! Habang umalingaw sa hangin ang dalawang nakakatang na tunog, pinaikit niya ang kanyang mga mata at tumingin sa paligid. Nakita niya na ang matandang lalaki mula sa Sky Hurdle Mansion at ang kalbo, matipunong lalaki mula sa Raging Wave Mansion ay parehong nakataas sa langit. Sa isang kisap mata lang, nakahover sila sa langit habang nakatingin sa lahat. Kahit noon pa man, ang karamihan ng mga tao sa malawak na Nimble Chess Set ay hindi pa nakakabalik sa kanilang katinoan. Napatulala sila sa eksenang nasa harapan nila. Sa gitna ng karamihan, ito ang unang pagkakataon na karamihan sa kanila ay dumating upang manood ng Rising Sky Rankings Battle. Lahat, dahil sa ancestral rule na itinakda ng ating ninuno, ang ating Sky Hurdle Mansion ay magpapadala ng isang tao upang mamuno sa Rising Sky Rankings Battle na nagaganap tuwing 50 taon. Sa pagkakataong ito, ang taong ipinadala ng ating Sky Hurdle Mansion ay ako, deklare ng matandang may hawak ng tungkod sa malakas na boses. Sa kabila ng kanyang sinaunang anyo, ang kanyang tono ay puno ng sigla, ganap na hindi katulad ng boses ng isang uban na matandang lalaki. Ako ay tinatawag na Zadek Ren, ang Vice Mansion Master ng Sky Hurdle Mansion. Maaari mo akong tawagin na Vice Mansion Master Ren o Elder Ren, patuloy na dagdag ng matanda. Sa paglabas ng mga salita sa kanyang bibig, ang eksena ay walang alinlangan na sumambulat sa isang kaguluhan. Ang Vice Mansion Master ng Sky Hurdle Mansion. Karamihan sa mga tao sa eksena ay hindi masyadong kilala ang Sky Hurdle Mansion dahil sila ay mula sa Rising Sky Mansion District. Higit pa rito, mahirap para sa kanila na makipag-ugnayan sa isang puwersa na nasa antas ng Sky Hurdle Mansion. Siyempre, kahit na hindi sila maaaring makipag-ugnayan sa isang puwersa tulad ng Sky Hurdle Mansion, hindi ito nangangahulugan na sila ay ganap na walang alam tungkol sa kanila. Sa kanilang opinyon, bilang isang fourth-rated na puwersa, ang Vice Mansion Master ng Sky Hurdle Mansion ay hindi magiging iba sa Vice Mansion Master ng Rising Sky Mansion sa Rising Sky Mansion na distrito. Siya ay isang tao na humawak ng medyo matatag na posisyon. Hindi ako makapaniwala na siya talaga ang Vice Mansion Master ng Sky Hurdle Mansion, ang sabi ng maraming tao. Ang matanda ay mukhang napaka-ordinaryo, hanggang sa puntong hindi sumagi sa kanilang isipan na siya talaga ang Vice Mansion Master ng Sky Hurdle Mansion. Para sa kanila, ito ay isang mahusay na tao na hindi nila maabot. 1669. Habang nagpakilala si Zadek, ang Vice Mansion Master ng Sky Hurdle Mansion, nagsalita rin ang pinuno ng mga tao ng Raging Wave Mansion. Ang matipuno at kalbong lalaki ay ang kinatawan mula sa Raging Wave Mansion na ipinadala dito upang pamunuan ang Rising Sky Ranking Battle. Pagkatapos magsalita ni Zadek, nagpakilala rin siya, lahat. Ang mga salita ni Elder Ren ay katulad ng mga salitang gusto kong sabihin. Dahil dito, hindi ko na ito uulitin. Ako si Godric Lanten, ang pangalawang Elder ng Raging Wave Mansion. Katulad ng Sky Hurdle Mansion at Rising Sky Mansion, ang Raging Wave Mansion ay isang fourth-rate na puwersa rin. Gayunpaman, kumpara kay Zadek, ang Vice Mansion Master ng Sky Hurdle Mansion, at Carson, ang Grand Elder ng Rising Sky Mansion, ang pangalawang Elder ng Raging Wave Mansion ay mukhang hindi gaanong kahanga-hanga.
Hindi nagtagal nang malaman ng mga tao ang tungkol sa pagkakakilanlan ng matipuno at kalbo na lalaki, may sumigaw sa malalim na boses, mukhang wala talagang pakialam ang Raging Wave Mansion sa Rising Sky Ranking Battle. Nagpadala lang sila ng second elder para mamuno sa event. Dahil may nagsalita, natural lang para sa iba na magsimulang magsalita din. Maya-maya pa, ang dambuhalang chessboard na nakaunat hanggang sa nakikita ng mga mata ay nagsimulang muling magingay. Kung ikukumpara sa Grand Elder ng Rising Sky Mansion at sa Vice Mansion Master ng Sky Hurdle Mansion, ang pangalawang Elder ng Raging Wave Mansion ay mukhang hindi katulad nila. Hindi ko talaga maintindihan kung ano ang iniisip ng Raging Wave Mansion nang nagpadala sila ng second Elder dito. Eksakto. Paano mapangangalagaan ng isang pangalawang Elder lang ng Raging Wave Mansion ang pagiging patas ng Rising Sky Ranking Battle? Sa distrito ng aming Rising Sky Mansion, ang tanging mga tao na may kakayahang guluhin ang pagiging patas ng Rising Sky Ranking Battle ay mula sa Rising Sky Mansion. Kung wala ang Vice Mansion Master ng Sky Hurdle Mansion, sino ang pipigil sa Grand Elder ng Rising Sky Mansion na lumabag sa mga patakaran? Paano siya pipigilan ng pangalawang Elder ng Raging Wave Mansion? Tama. Sa palagay ko ang Raging Wave Mansion na nagpapadala sa pangalawang Elder dito ay isang formalidad lamang. Ang kanyang medyo mahinang lakas ay hindi magkakaroon ng malaking epekto sa kritikal na sandali. Nang makita kung paano si Godric, ang pangalawang Elder ng Raging Wave Mansion, ay tila hindi pinansin ang kanilang mga salita, mas maraming tao ang nagsimulang walang kahihiyang sumali sa talakayan. Si Godric ay may kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha habang siya ay nakahover sa hangin na tila hindi niya naririnig ang talakayan sa paligid niya. Sa totoo lang, sa kanyang cultivation base, maririnig niya ng malinaw ang usapan ng mga tao kahit nagbubulungan sila, lalo pa ang walang hiya na pag-uusap ng mga tao ng malakas. Nanatili siyang kalmado dahil hindi siya naabala sa kanilang mga sinasabi. Gayunpaman, kahit na walang pakialam si Godric sa kanilang mga salita, hindi ito nangangahulugan na ang mga tao mula sa Raging Wave Mansion na sumama sa kanya ay hindi naabala nito. Ang mga elder at disipulo mula sa Raging Wave Mansion ay mukhang galit na galit. Ibinuko pa nga ng ilan sa kanila ang kanilang mga bibig upang magpaliwanag, ngunit ang kanilang mga boses ay nabaon ng mga talakayan sa paligid. Sa di kalayuan, nang marinig ni Carson, ang Grand Elder ng Rising Sky Mansion, ang talakayan, tumahimik ang kanyang bibig. Sinabi ba ng mga taong ito na mas mababa sa kanya si Godric? Bagamat mas matanda siya kay Godric, ang lakas ni Godric ay nalampasan na ang kanyang lakas 10 taon na ang nakararaan. Sa oras na iyon, pumunta siya sa Raging Wave Mansion kasama ang Mansion Master ng Rising Sky Mansion. Siya at si Godric ay nag-away, at wala pang 100 galaw, siya ay natalo. Maaaring hindi siya gumamit ng anumang saint inscriptions, daw talismans, o iba pang panlabas na tulong, ngunit ginamit niya ang lahat ng mga panlilinlang na mayroon siya sa kanyang manggas. Gayunpaman, sa huli, hindi pa rin siya kalaban kay Godric. Dahil dito, alam niya kung gaano kalakas si Godric. Nang marinig niya ang mga tao sa paligid na nagsasabing mas mababa sa kanya si Godric, agad niyang naramdaman ang pag-aapoy sa kanyang mukha. Sa sobrang hiya niya, sana ay mahati ang lupa at lamunin siya ng buo. Si Godric, ang pangalawang elder ng Raging Wave Mansion, ay hindi ganoon kadali. Sa mga taong naruroon sa eksena, bukod sa mga pamilyar kay Godric, mayroon lamang Alvin at ilang iba pa na hindi sumasang-ayon sa masa. Noong nakaraan, nang magkasama ang 3 dakilang puwersang pang-4 na antas, napansin ni Alvin ang isang abnormalidad. Si Carson, ang Grand Elder ng Rising Sky Mansion, ay hindi lamang magalang kay Zadek, ang Vice Mansion Master ng Sky Hurdle Mansion, ngunit magalang din siya kay Godric, ang pangalawang Elder ng Raging Wave Mansion din. Lahat sila ay miyembro ng 4th Rate Forces, at si Carson ang Grand Elder ng Rising Sky Mansion. Bagamat kailangan niyang magpakita ng paggalang sa Raging Wave Mansion, hindi siya magiging magalang kay Godric kung siya ay mahina. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang mundo kung saan ang malakas ang namuno. Ang mga may pantay na katayuan o mas malakas ay hindi tatrituhan ang isang mas mahina sa ganoong paraan.
Ang mga taong nagbahagi ng parehong mga saloobin kay Alvin ay ilan pang mga powerhouse mula sa tatlong mahusay na fifth-rate na puwersa sa distrito ng Rising Sky Mansion. Bukod sa kanila, nandyan ang Floweri Monk, Solomon, at Gulliver. Base sa kanilang mga ekspresyon, halatang hindi sila sang-ayon sa mga talakayan sa kanilang paligid. Lahat. Pwede bang hayaan mo akong magsalita? Habang ang sitwasyon ay tila nawawalan na ng kontrol, sa wakas ay nagsalita si Zadek, ang Vice Mansion Master ng Sky Hurdle Mansion. Ang kanyang boses ay naglalaman ng true origin, at mabilis nitong napangiwi ang boses ng lahat, dahilan para tumahimik sila isa-isa habang inilipat ang kanilang atensyon kay Zadek. Gusto nilang malaman kung ano ang sasabihin ng Vice Mansion Master ng Sky Hurdle Mansion sa mga ganitong sitwasyon. Nang makita ni Zadek na sa wakas ay tumahimik na ang lugar, tumingin siya kay Godric at sinabing may true origin, sa mga tuntunin ng seniority, ang pangalawang elder ng Raging Wave Mansion ay maaaring ituring bilang aking pamangkin. Gayunpaman, sa mga tuntunin ng lakas, kahit ako ay wala akong kumpiyansa na talunin siya. Sa sandaling ang mga salita ni Zadek ay umalis sa kanyang bibig, ang lugar ay naging mas tahimik kung maaari man. Sinabi ni Zadek, ang Vice Mansion Master ng Sky Hurdle Mansion, na hindi siya kumpiyansa na matatalo niya ang second elder ng Raging Wave Mansion. Paano ito naging posible? Anong biro? Isang pangalawang elder lang ng Raging Wave Mansion ang nagtataglay ng lakas na kapantay ng Vice Mansion Master ng Sky Hurdle Mansion. Posible ba ito? Sentimo, sa tingin ko, sinabi lang iyon ng Vice Mansion Master ng Sky Hurdle Mansion dahil ayaw niyang makaramdam ng awkward ang second elder ng Raging Wave Mansion. Sentimo, sa tingin ko rin. Bagamat nagsalita si Zadek upang tulungan si Godric na makaalis sa sitwasyong ito, tila walang sinuman sa eksena ang naniwala sa kanyang mga salita. Nadama ng lahat na sinusubukan lamang niyang iligtas ang pangalawang elder ng Raging Wave Mansion mula sa kahihiyan sa pamamagitan ng pagsasabi ng mga ganoong salita. Napakunot ang noo ni Zadek nang makita niya ito. Nang magpapaliwanag pa sana siya, pinigilan siya ni Godric na nakatayo sa gilid. Walang pakialam na sinabi ni Godric, Elder Ren, hindi ako naaabala nito kaya hindi mo na rin kailangang abalahin ito. Gayunpaman, nais kong magpasalamat sa iyong mabuting hangarin. Dahil nagsalita na si Godric, hindi na nagsalita si Zadek. Hongguang, mas kalmado ka pa kaysa sa isang matandang tulad ko. Sa huli, hindi napigilan ni Zadek na mapabuntong hininga. Ano man ang mangyari, ang pangunahing kaganapan para sa araw na ito ay ang Rising Sky Ranking na magsisimula na. Dahil dito, unti-unting huminto ang talakayan tungkol kay Godric. Nakatuon na ngayon ang atensyon ng lahat sa Rising Sky Ranking Battle. Sentimo, lahat. Sentimo, nang tumama ang liwanag ng bukang liwayway, si Zadek, ang Vice Mansion Master ng Sky Hurdle Mansion na isa rin sa mga moderator ng Rising Sky Ranking Battle, ay nagsabi sa isang napapanahong paraan, ngayon ang unang araw ng Rising Sky Ranking Battle. Sigurado akong marami sa inyo ang nakakaalam tungkol sa mga patakaran ng Rising Sky Ranking Battle. Gayunpaman, sigurado akong may mga taong hindi pamilyar sa mga tuntunin doon. Ang mga alituntunin ng labanan upang malaman ito ng lahat. Sentimo. Sinimulan ni Zadek na ilista ang mga panuntunan ng Rising Sky Ranking Battle. Ang unang tuntunin na sinabi niya ay isang bagay na alam na ni Alvin. Ang isa ay pinayagang pumatay sa labanan. Natural, kung ang kabilang partido ay umamin ng pagkatalo, ang kalaban ay hindi na pinayagang umatake. Sina Zadek at Godric na parehong moderator ng Rising Sky Ranking Battle ang magliligtas sa kanila. Pinayagan ang pagpatay. Bagamat halos lahat ng dumating ay alam ang tungkol sa panuntunang ito, ang kanilang mga puso ay tumibok nang marinig nilang muling ipahayag ito ni Zadek. Dahil may kinalaman ito sa kanilang buhay at kamatayan, nahirapan silang manatiling kalmado. Ang ilan sa kanila ay naisip ang mag-pull out. Bagamat ang isa ay pinahintulutan na umamin ng pagkatalo, magiging mahirap na makahanap ng pagkakataong umamin ng pagkatalo maliban kung ang parehong partido ay pantay sa lakas. Ang Rising Sky Ranking Battle ay walang anumang partikular na panuntunan. Ang huling 10 lalaking nakatayo ay Rango sa Rising Sky Ranking.
Walang mga panlabas na tulong tulad ng Saint Weapons ang maaaring gamitin sa panahon ng labanan. Madi-disqualify ka kung masusumpungan kang lumalabag sa panuntunang ito. Nagpatuloy si Zadek sa pag-anunsyo. Ito ay isang mahalagang tuntunin din. Walang pinahihintulutang tulong sa labas. Maaari lamang umasa ang isa sa kanyang lakas upang makipagkompetensya sa iba upang makapasok sa Rising Sky Ranking. Itinakda ang panuntunang ito dahil ang mga taong lumikha ng Rising Sky Ranking ay nag-aalala na ang mga disipulo mula sa mas malalaking puwersa ay magkakaroon ng hindi patas na kalamangan dahil ang mas malalaking puwersa ay walang kakulangan ng mataas na grado na Saint Inscriptions at Dao Talismans. Kung ang isang tao ay maaaring umasa sa mga panlabas na tulong, hindi ito magiging patas sa mga ordinaryong sectless cultivator. Malamang na narinig ninyong lahat ang Rising Sky Ranking Battle ay wala talagang partikular na panuntunan ng tunggalian. Ang mga makakapagtagal hanggang sa wakas ay makapasok sa Rising Sky Ranking. Naturally, ang ibig sabihin ng katapusan ay kapag wala nang maaaring magpatuloy na humamon. Sa oras na iyon, ang Rising Sky Ranking Battle ay opisyal na magtatapos, patuloy na sinabi ni Zadek. Sa sandaling ito, sa ilalim ng maingat na mga mata ng iba, sina Zadek at Godric ay nagpalitan ng tingin bago nila itinaas ang tungkod at napakalaking martilyo sa kanilang mga kamay bilang palihim na pagsang-ayon bago sila humampas sa kalangitan sa itaas ng Nimble Chess Set. Sa pagkakataong ito, iba na ang direksyon na kanilang tinamaan. Boom! Boom! Habang ang dalawang mahinang tunog ay umalangaw-ngaw sa hangin, naramdaman ng lahat na ang Heaven and Earth Spirit Energy sa Nimble Chess Set ay nagsimulang maging magulo. Ilang sandali pa bago ito nakabawi sa katahimikan. Kasabay nito, kitang-kita nila ang 10 piraso ng chess na lumilipad pataas mula sa Nimble Chess Set. 5 silang itim at 5 puting piraso ng chess. Matapos ang 10 piraso ng chess ay umangat sa himpapawid, sila ay nag-hover sa hangin na tila may hindi nakikitang enerhiya na humawak sa kanila. Ay ito. Kasabay nito, ang grupo ng mga tao, kabilang si Alvin, A Centimo, ay hindi maiwasang manlaki ang kanilang mga mata. 1770. Sa itaas ng langit, nagsimulang lumaki ang 10 piraso ng chess. Sa huli, ang bawat isa sa mga piraso ng chess ay naging isang malawak na plataporma. Bagamat napakalaki ng mga piraso ng chess, wala ito kumpara sa chessboard ng Nimble Chess Set. Natagpuan ni Alvin ang 10 piraso ng chess na parang matataas na higanti na may epekto sa paningin. Ang mga ganoong kalaking chess piece ay talagang umaaligid sa ere. Ito ba ay isang mirror image sa illusory formation? Gayunpaman, nang hilingin ni Zadek ang mga taong naruroon sa eksena na umakyat sa 10 piraso ng chess, napagtanto ni Alvin na ang 10 piraso ng chess na ito ay hindi ordinaryong illusory formations mirror images. Nang mapadpad siya dito, parang nakatapak siya sa matibay na lupa. Anong klaseng formation ito? Si Alvin ay namangha. A Centimo, iisipin na kaya nilang gumawa ng tulad buhay na illusory formations mirror image. A Centimo. Bagamat alam ni Alvin ang ilang mga diskarte sa formation, ang mga pormasyong alam niya ay walang halaga kumpara sa Nimble Chess Set. Maging ang illusory formation na itinakda ng aking hallucinogenic formation ay walang halaga kumpara sa illusory formation na ito. Sino ang nagtayo ng illusory formation na ito? Napakalakas nito. A Centimo, natigilan si Alvin. Sa 3 formation compass na nakuha niya nang nagkataon sa Moon Illumination Sect, ginamit ni Alvin ang illusory formation compass na maaaring mag-set up ng hallucinogenic formation. Samantalang ang 2 pang formation compass, hanggang ngayon ay hindi pa naaayos ang isa habang inaayos pa ang isa. Ayon kay Elder Hal, matatapos niya ang pagkukumpuni nito sa loob ng 6 na buwan. Gayunpaman, si Alvin na nagtataglay ng Jasper Celestial Sword at Devil Seal Tablet ay hindi masyadong umasa sa mga formation compass. Dahil sa kadahilanang ito, hindi siya nakaramdam ng pagkamadalian pagdating sa mga compass ng formation. Sinabi sa kanya ni Elder Hal na hanggat may sapat na kapangyarihan na ibinibigay sa 3 compass, ito ay magiging lubhang kapakipakinabang sa kanya. Natural, sinabi rin ni Elder Hal na ang pagiging kapakipakinabang ng 3 compass ay hindi maikukumpara sa Jasper Celestial Sword.
Gayunpaman, ang pagkakaiba ay ang Jasper Celestial Sword ay mag-uubos ng malaking halaga ng lakas ni Alvin habang ang tatlong compass ay hindi mauubos sa kanyang lakas. Dahil dito, hiniling ni Alvin na matapos na ni Elder Hal ang pag-aayos ng mga formation compass sa lalong madaling panahon kahit na wala na siyang gamit para sa mga ito ngayon. Sino ang nakakaalam kung maaari silang magamit sa hinaharap? Ang epekto ng illusory formation ay masyadong parang buhay, tama? Imposible. Parang tinatapakan ko talaga itong chess piece na ito. Mahawakan ko pa ito kung yumuko ako. Anong klaseng illusory formation ito? Nakakamangha. I'm very sure na ang chess piece sa ilalim ng ating mga paa ay hindi totoo. Tila ito ay binago ng isang enerhiya na pinatibay upang suportahan tayo. Ito ang unang pagkakataon na makakita ng ganoong illusory formation. Ang aking buhay ay talagang sulit na mabuhay. Ang 10 piraso ng chess na ito ang magiging arena ng Rising Sky Ranking Battle. Habang lumalakas ang usapan, natarante si Alvin, a sentimo, at mabilis siyang bumalik sa kanyang katinoan. Itinoon niya ang atensyon kay. Bagamat may dalawang moderator ang namumuno sa Rising Sky Ranking Battle, bukod sa noong siya ay nagpapakilala, si Godric ay nanatiling tahimik. Kanina pa nagsasalita si Zadek. Dahil dito, halos lahat ay tila nag-iisip na si Zadek lamang ang moderator. Para naman kay Godric, parang nakalimutan na siya. Gayunpaman, si Godric ay tila hindi naabala nito. Tahimik siyang tumayo sa tabi ni Zadek na may walang pakialam na ekspresyon sa mukha. Lahat. Ang 10 piraso ng chess na kinatatayuan mo ay magiging arena ng Rising Sky Ranking Battle. Maaari mong isaalang-alang ang 10 piraso ng chess bilang 10 singsing, at sa 10 singsing na ito, 10 ringmaster ang isisilang. Nagpatuloy sa pagsasalita si Zadek, sino man ang karapat-dapat na lumahok sa Rising Sky Ranking Battle ay maaaring makipaglaban sa alinmang ringmaster sa gusto nila. Hanggat maaari mong talunin ang ringmaster, papalitan mo siya at magiging bagong ringmaster. Kung ang alinman sa 10 ringmaster ay walang challenger sa buong araw, ito ay maituturing na siya ay pumasa at umaban sa isang tunay na ring na mabibigo sa ranggo ng langit. Ang tunay na Rising Sky Ranking Battle. Bagamat parang nakakalito ang kanyang mga salita, hindi siya nagkamali. Bagamat masasabing nagsimula na ang Rising Sky Ranking Battle, 70% ng mga kalahok ay hindi makakasali sa tunay na Rising Sky Ranking Battle dahil 10 tao lang ang kaya nitong tumanggap. Ganito na ito mula pa noong unang panahon, at ganoon din ngayon. Tanging ang huling 10 ringmasters lamang ang makakapasok sa Rising Sky Ranking. Sa madaling salita, ang huling labanan sa pagitan ng 10 ringmasters ay ang tunay na Rising Sky Ranking Battle kung saan lalaban sila para sa isang partikular na ranggo sa Rising Sky Ranking. Sa ngayon, mangyaring umatras sa gilid ng chess piece na kinatatayuan mo para magkaroon ng kaunting espasyo sa gitna. Kung sino man ang pakiramdam na qualified sila ay maaaring pumunta sa gitna ng chess piece para maging ringmaster. Maaari mong hamanin ang kasalukuyang ringmaster o maghintay sa susunod na maghahaman. Muling umalangaw-ngaw sa ere ang boses ni Zadek. Ang mga tao sa mga piraso ng chess ay nagsimulang umatras kaagad. Kasabay nito, ang gitnang bahagi ng 10 piraso ng chess ay nagsimulang mawala ng laman. Whoosh! Whoosh! Sa sandaling ito, ang nakakatalim na tunog ng sipol ng hangin ay umalangaw-ngaw sa hangin habang lumilipad ang 5 tao mula sa Sky Hurdle Mansion at 5 pa ang lumipad palabas mula sa Raging Wave Mansion. 10 sa kanila ang lumitaw sa kalangitan sa itaas ng 10 piraso ng chess habang nakatingin sila sa ibaba. Parang sinusubaybayan nila ang sitwasyon sa bawat piraso ng chess na kinatatayuan nila sa itaas. Si Godric, ang pangalawang elder ng Raging Wave Mansion, at ako ang magiging pangunahing moderator para sa Rising Sky Ranking Battle ngayong taon. Para sa mga taong ito, sila ang mga vice moderator. Bawat isa sa kanila ay may pananagutan sa chess piece sa ibaba nila. Responsibilidad nilang suriin ang edad ng mga kalahok at tiyakin ang pagiging patas sa mga ring, anunsyo ni Zadek. Naunawaan na rin ng mga tao sa eksena. Kanina, inakala ng marami sa kanila na ang Rising Sky Ranking Battle ay hahatiin sa 10 round na magaganap ng sabay-sabay.
Bukod dito, naisip nila na magkakaroon ng 20 tao na magkakasabay din. Kung si Zadek at Godric lang ang mamumuno sa laban, kahit na nagawa nilang subaybayan ang lahat, magagawa ba nilang ihinto ang laban kung may abnormalidad? Bagamat makapangyarihan sila, mahihirapan sila kung magkakaproblema ang 6 o 7 platform sa parehong oras. Maraming tao ang nag-aalinlangan tungkol dito. Gayunpaman, pagkatapos makita ang 10 vice moderator, sa wakas ay naunawaan nila. Tulad ng nangyari, ang Sky Hurdle Mansion at ang Raging Wave Mansion ay dumating ng handa. Wala silang dapat ipag-alala. Sa wakas magsisimula na. Si Alvin ay nakatayo sa gilid ng isang itim na piraso ng chess habang siya ay bumubulong sa sarili, yakap ang kanyang espada. Ang espadang yakap niya ay walang iba kundi ang Jasper Celestial Sword, isa sa Celestial Supreme Treasure sa loob ng 7 Treasures Exquisite Pagoda. 1671. Ang Jasper Celestial Sword ay may simpleng anyo na walang mga palamuti. May dahilan kung bakit yakap-yakap ni Alvin ang Jasper Celestial Sword sa sandaling ito. Ilang sandali lang ang nakalipas, hindi niya sinasadyang natuklasan na ang kanyang pag-unawa sa Supreme Sword Dao Mental Cultivation Method Sovereign Heart Sword ay tila lumalim nang madikit siya sa espada. Hanggat hawak niya ang Jasper Celestial Sword sa kanyang mga kamay, pakiramdam niya ay bibigyan siya ng pagkakataong makapasok sa ikalawang yugto ng Sovereign Heart Sword. Nang matuklasan niya ito, hindi na niya inimbak ang Jasper Celestial Sword sa kanyang Spatial Ring o ang 7 Treasures Exquisite Pagoda muli. Hanggang ngayon, ang aking Sovereign Heart Sword ay nananatili pa rin sa unang yugto, Heartfelt Sword. I wonder kung kailan ako makakalagpas sa ikalawang yugto. Ayon sa impormasyon tungkol sa Sovereign Heart Sword, kahit na intindihin ko lang ito hanggang sa ikalawang yugto, ang kapangyarihang taglay ko ay kayang sugpuin ang 99% ng mga diskarte sa Earth Street. Ang Saint Grade Martial Tactic ay dahil sa variant sa Earth Rank Saint Grade Martial Tactic, halimbawa, isang variant tulad ng Top Grade Human Rank Saint Grade Martial Tactic. Palaging mayroong isang diskarte sa Top Grade Human Rank Saint Grade Martial Tactics na hindi mas mababa sa mga diskarte sa isang ordinaryong Earth Rank Saint Grade Martial Tactic. Kabilang sa Earth Rank Saint Grade Martial Tactics, umiral din ang mga naturang variant. Magkakaroon din ng teknik sa isang Top Grade Earth Rank Saint Grade Martial Tactic na hindi mas mababa sa mga teknik sa ordinaryong Heaven Rank Saint Grade Martial Tactics. Bagamat ang Sovereign Heart Sword ni Alvin ay mas mababa pa rin sa gayong pamamaraan, sa sandaling ito ay nilinang sa ikalawang yugto, hindi ito isang bagay na dapat ikahiya. Pagkatapos ng lahat, ang Sovereign Heart Sword ay may 5 yugto sa kabuuan. Ang yugtong mas mababa sa mga ganitong pamamaraan ay ang pangalawang yugto lamang ng Sovereign Heart Sword. Bagamat hindi pa ako nakakahanap ng pagkakataong makapasok sa ikalawang yugto ng Sovereign Heart Sword, sa aking kasalukuyang lakas, hindi dapat mahirap para sa akin na pumatay ng isang Intermediate Refined Saint Stage Martial Cultivator nang hindi gumagamit ng anumang tulong mula sa labas, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Medyo kumpiyansa siya tungkol dito. Maaaring nasa Intermediate Pristine Saint Stage lang siya, ngunit dahil sa Sun True Origin sa kanyang katawan, sa mga tuntunin ng True Origin, maihahambing siya sa isang Refined Saint Stage Martial at Dao Cultivator. Sa kanyang Sun True Origin lang, maaaring mahirap para sa kanya na makipaglaban sa isang Intermediate Refined Saint Stage Martial o Dao Cultivator. Gayunpaman, sa tulong ng kanyang 10,000 Swords Territory at sa kanyang malupit na lakas, tiwala siyang madali niyang matatalo ang isang Intermediate Refined Saint Stage Powerhouse. Bukod dito, mayroon din siyang Strange Pupil. Bagamat ang Strange Pupil na kanyang isinaaktibo gamit ang Divine Consciousness sa Intermediate Pristine Saint Stage ay hindi magiging masyadong epektibo sa harap ng isang Intermediate Refined Saint Stage Powerhouse, gaya ng sabi ng kasabihan, hindi dapat maliitin ng isa kahit ang pinakamaliit na bagay. Medyo kapaki-pakinabang pa rin ito sa kanya. Kung walang mga hindi inaasahang pangyayari, si JC, ang Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion, ay tiyak na nakalusot na sa Intermediate Refined Saint Stage. Gayunpaman, kahit na nakalusot siya sa Intermediate Refined Saint Stage, maaaring hindi siya katugma ng Flowery Monk at Solomon.
Dati, ang Flowery Monk at Solomon ay nasa Intermediate Refined Saint stage. Sa kasalukuyan, maaaring nakalusot na sila sa Mastery Refined Saint stage. Kahit na hindi pa sila nakakagawa ng breakthrough, hindi ko rin mamaliitin ang lakas nila. Natural, kung hindi sila gumawa ng isang breakthrough, tiwala ako na magagawa ko silang talunin. Gayunpaman, kung nakagawa na sila ng isang pambihirang tagumpay, mahihirapan akong talunin sila. Ang lakas ng isang Mastery Refined Saint Stage Powerhouse ay higit na nakahihigit sa isang Intermediate Refined Saint Stage Powerhouse. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay hindi mahalaga. Ang layunin ko sa paglahok sa Rising Sky Ranking Battle ay hindi ang ranggo muna kundi ang patayin si JC, ang Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion. Hindi nakalimutan ni Alvin ang kanyang layunin ng pagsali sa Rising Sky Ranking Battle. Ang dahilan kung bakit niya binago ang kanyang hitsura at ang kanyang pangalan kay Mon ay para patayin si JC at iligtas si Nympha na itinuring niyang kanyang biolohikal na kapatid. Kung patay na si JC ay mapapatigil ang kasal nila ni Nympha. Nabawi ni Alvin ang kanyang katinoan nang maisip niya ito. Sa sandaling ito, natuklasan niyang may dalawa ng taong nag-aaway sa gitna ng chess piece na kanyang kinatatayuan. Sa ngayon, ang parehong kalahok ay tila nasa pantay na katayuan. Mula sa yaman ng tunay na pinagmula na nagmumula sa kanilang mga katawan, dapat na sila ay nasa Intermediate Pristine Saint Stage man lang. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili. Mukhang ang Nimble Chess Set ay hindi kasing simple ng isang illusory formation. Pareho silang makapangyarihan, ngunit nang dumampi ang kanilang enerhiya sa langit, tila nilalamon ito ng langit. Hindi man lang naapektuhan ang paligid. Kung hindi, kanina pa ako ginising nila. Mabilis na lumipat ang atensyon ni Alvin sa Nimble Chess Set. 16 na Intermediate Pristine Saint Stage na powerhouses. Sa sandaling ito, may sumigaw sa kanyang mga tainga, paano ako lalahok ngayon? Unang round pa lang, at mayroon ng 16 na Intermediate Pristine Saint Stage powerhouses sa 10 piraso ng chess. Mukhang hindi na ako kailangang sumali pa, isang maagang Pristine Saint Stage na powerhouse. Ipapahiya ko lang ang sarili ko kapag sumali ako. Sunod-sunod na maririnig ang mga ganyang salita. Sa sandaling ito, pinasulyap ni Alvin ang paligid. Natuklasan niya ang kanyang piraso ng chess at ang iba pang 9 na piraso ng chess ay may 20 tao, at ang mga tao ay pantay na nahati sa 10 grupo na naglalaban. Gayunpaman, sa 20 taong ito na nakikipaglaban, 4 lamang sa kanila ang bahagyang mahina. Ang 4 na taong ito ay pumasok din sa Pristine Saint Stage. Nang iunat ni Alvin ang kanyang divine consciousness, mabilis niyang natuklasan na ang 4 na tao ay nasa early Pristine Saint Stage. Kung ikukumpara sa Mount Hill City, ang unang lugar na pinuntahan ko noong dumating ako sa Dow Marshall St. Land, ang lugar na ito ay isang ganap na kakaibang mundo. Si Alvin ay emosyonal na bumantong hininga. Sa una, tumangala siya sa mga powerhouse ng St. Rudiment Stage sa Mount Hill City. Gayunpaman, sa distrito ng St. Refinement Master, ang pinakamahinang kalahok sa Rising Sky Ranking Battle ay nasa early Pristine Saint Stage na. Sila ay mga powerhouse ng Saint Stage. Hindi pa katagal, ang mga powerhouse ng Saint Stage ay wala na sa liga ni Alvin. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang mga powerhouse ng Saint Stage ay nasa lahat ng dako niya tumingin. Natural, alam ni Alvin na naramdaman niya ito dahil nagsimula siya mula sa ibaba at umakyat, unti-unting lumalawak ang kanyang persepsyon sa bawat hakbang niya. Siya ay naiiba sa mga taong nagkaroon ng malaking kalamangan sa sandaling sila ay isinilang tulad ng Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion, si JC. Iyon ang pinakamalaking pagkakaiba sa kanilang dalawa. Samantala, sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng iba, ang isa sa 2 tao sa malaking piraso ng chess na naglalaban ay unti-unting natatalo. Sa sandaling ito, sunod-sunod na isinilang ang ringmasters, naghihintay sa ibang tao na hamanin sila. Sa paglipas ng panahon, nagpatuloy ang mga labanan habang dumarami ang natatalo. Natural, may mga napatay din bago sila sumuko dahilan para magkalat ang mga bangkay sa lupa. Ang mundo kung saan ang malakas ay naghari ay walang awa. Dumating na rin sa wakas ang gabi.
Sa kasalukuyan, ang lakas ng mga umakyat sa entablado ay mas malakas na kaysa dati. 1672. Sige. Ang Rising Sky Ranking Battle ay magtatapos ngayon at magpapatuloy bukas. Habang muling lumitaw ang Ringmaster sa bawat isa sa 10 piraso ng chess, inihayag ni Zadek sa isang napapanahong paraan, bukas, ang 10 sa inyo ay magiging Ringmasters at hintayin ang inyong mga challenger. Dismiss. Nang lumabas ang kanyang mga salita sa kanyang bibig, bahagyang nanginig ang tungkod sa kanyang kamay. Kasabay nito, kinuha ni Godric na nakatayo sa likuran niya ang kanyang napakalaking martilyo at itinapon ito sa langit. Bang! Bang! Dalawang malakas na ingay ang umalangaw-ngaw sa hangin. Bago na pagtanto ni Alvin at ng iba pa ang nangyayari, nagbago ang tanawin sa harap ng kanilang mga mata. Ang 10 malalaking piraso ng chess at ang Nimble chess set ay nawala at muling bumalik sa Nimble Valley. Nakakamangha ang illusory formation. Maraming mga tao na nakakita sa Nimble chess set na ito sa unang pagkakataon ay hindi maiwasang mapabulalas. Ang 10 Ringmasters ngayon ay 3 powerhouse sa tuktok ng Pristine Saint Stage at 7 Mastery Pristine Saint Stage na powerhouses. Sigurado akong lalabas na bukas ang Ringmaster sa Refined Saint Stage. Sa kasong ito, kinabukasan, o higit sa 3 araw, dapat matukoy na ang mga taong malalagay sa Rising Sky Ranking, sabi ng isang tao. Si JC, ang young mansion master ng Rising Sky Mansion, ay mukhang wala pa rito. Napansin ng ilang tao ang pagkawala ni JC. Kung hindi pa rin siya sumipot bago ang huling araw, mamimiss niya ang Rising Sky Ranking Battle. Parang wala siyang pakialam sa Rising Sky Ranking. Sentimo, hindi naman siguro ganoon ang kaso. Marahil, mayabang lang siya at naghihintay hanggang sa huling sandali bago siya magpakita ng sarili. Sentimo, posible iyon. Sentimo. Maraming tao ang nag-uusap tungkol kay JC, ang young mansion master ng Rising Sky Mansion. Tila may mga taong hindi nasisiyahan sa kanya. Walang alinlangan na ang Rising Sky Ranking ay lubhang prestihiyoso sa distrito ng Rising Sky Mansion. Sa kanilang mga opinyon, ang pag-uugali ni JC ay labis na walang paggalang sa Rising Sky Ranking. Kung mayroon silang autoridad na magsalita, madidisqualify nila si JC sa paglahok sa Rising Sky Ranking Battle. Hindi pa dumarating si JC. Si Alvin na nakayakap sa Jasper Celestial Sword ay tahimik na naghanap ng sulok sa Nimble Valley. Habang nakasandal siya sa dingding ng isang bundok, pinaikit niya ang kanyang mga mata. Kalmado ang ekspresyon niya. Sa sandaling ito, nakita din ni Alvin ang mga tao mula sa 3 dakilang puwersang pang-4 na antas na bumalik din sa napakagandang tuktok ng Nimble Valley upang magpahinga. Ang 3 mahusay na 5th rate na puwersa sa distrito ng Rising Sky Mansion ay bumalik na rin sa pamamahinga. Ang ilan sa mga taong umakyat sa entablado ngayon ay nagmula sa 3 dakilang 5th rate forces. Wala pang nakaakyat sa Rising Sky Mansion. Napansin ito ni Alvin nang manood siya ng labanan. Para naman sa Flowery Monk, Solomon, at Gulliver, wala rin sa kanila ang umakyat. Kung hindi, sila sana ang Ringmasters. Sentimo, Sentimo, biglang naramdaman ni Alvin ang isang tingin sa kanya. Noong una, akala niya ay ang mabulaklak na monk dahil siya ang nagkusa na kausapin siya kanina. Gayunpaman, hindi na siya nag-abala kay Alvin sa kalaunan. Napagtanto ni Alvin na mali siya nang tingnan niya ang pinanggalingan ng tingin at natuklasan itong si Solomon, hindi ang Flowery Monk. Ano ang sinusubukan niyang gawin? Naguguluhan si Alvin. Alam niyang hindi siya namumukod-tangi. Kung ang isa ay kailangang pumili ng isang bagay tungkol sa kanya na kapansin-pansin, iyon ay hindi siya pala kaibigan at sira-sira. Bukod kay Gulliver, siya lang ang nag-iisa sa mga tao sa Nimble Valley. Karamihan sa mga tao ay hindi bababa sa isang grupo ng 3 sa 4. Ito ay tiyak na dahil dito na sila ni Gulliver ay lumitaw lalo na kapansin-pansin. Parang nahuli ko lang ang mga mata niya dahil nag-iisa lang ako, naisip ni Alvin sa kanyang sarili pagkatapos umiwas ng tingin si Solomon. Pagkaraan ng ilang sandali, napansin ni Alvin na ang tingin ni Gulliver ay lumipat din sa kanya.
Dahil naranasan na niya ang parehong bagay kanina, hindi na siya masyadong nagulat. Gayunpaman, ang mga mata ni Gulliver ay hindi tumigil sa kanya ng matagal. Marahil, ang dahilan kung bakit ang Flowery Monk ay dumating upang makipag-usap sa akin kanina ay dahil sa ako ay nag-iisa. Sa oras na iyon, si Gulliver ay hindi pa dumarating, at ako lang ang gumagalaw ng mag-isa sa mga grupo ng mga tao sa Nimble Valley, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Gayunpaman, hindi niya alam na nahulaan lamang niya ang bahagi nito ng tama. Kinausap siya ng mabulaklak na monk dahil sa kanyang intuition. Gayunpaman, naramdaman niyang mali ang kanyang intuition. Iyon ang dahilan kung bakit hindi na siya nag-abala kay Alvin. Sa opinyon ng Flowery Monk, si Alvin ay dapat na isang sectless cultivator na gustong maghanap ng katanyagan sa pamamagitan ng Rising Sky Ranking Battle. Sa karamihan ng mga tao, napakaikli ng gabi. Agad na nagmulat ng mata ang lahat ng lumiwanag ang langit. Nang liwanagan ng maagang araw ang lupa, muling pinaganya ng dalawang moderator mula sa Sky Hurdle Mansion at Raging Wave Mansion, sina Zadek at Godric, ang Nimble Chess Set ng magkasama. Ang grupo ng mga tao sa eksena ay pumasok din sa Nimble Chess Set nang hindi sinenyasan. 10 malalaking piraso ng chess, 5 itim at 5 puti, ang umaaligid sa ere. Si Alvin ay random na tumayo sa isang puting piraso ng chess at nanatili sa gilid. Tahimik niyang niyakap ang Jasper Celestial Sword habang nakatitig sa malawak na espasyo sa gitna ng chess piece. Di nagtagal, ang 10 ringmasters na ipinanganak kahapon ng gabi ay nagpahayag ng kanilang sarili. Sunod-sunod na umahan ang mga tao para hamanin sila. May nanalo, may natalo, may napatay, at may matagumpay na napatay. Ito ay isang madugong eksena. Di nagtagal, muling nagbago ang 10 ringmasters. Sa huli, 10 powerhouses ang nasa tuktok ng Pristine Saint Stage. Sa sandaling ito, bumagsak ang katahimikan sa eksena. Sentimo, pupunta ako. Sentimo, isang sigaw ang umalangaw-ngaw sa hangin nang lumabas ang isang matipunong binata mula sa grupo ng mga tao ng Rising Sky Mansion. Siya ay may matipuno at kahangahangang pangangatawan. Mukha siyang pagmamayabang sa bawat hakbang niya. Nagmukha siyang bakulaw na naglalakad palabas ng gubat. Sa harap ng bakulaw na ito, ang ringmaster na kanyang hahamunin ay lumitaw na mahina at maliit. Ang mga tao mula sa Rising Sky Mansion ay sa wakas ay lalahok na. Kilala ko siya. Siya ang apo ng pangalawang elder ng Rising Sky Mansion. Ang pangalan niya ay Granger Brawler, at siya ay isang martial cultivator sa tuktok ng Pristine Saint Stage. Sinasabi ng chismis na pagkatapos na si JC, ang young mansion master ng Rising Sky Mansion, ay pumasok sa Refined Saint Stage, siya ay kinikilala ng malawak na street. Mansion. Sentimo. Ngayong nabanggit mo na, naalala ko na rin. Narinig ko na siya dati. Nang lumitaw si Granger, karamihan sa atensyon ng mga tao ay lumipat sa kanya. Marami sa kanila ang nagbulungan, inilantad ang kanyang pagkatao. Ang apo ng pangalawang elder ng Rising Sky Mansion. Tumaas ang isang kilay ni Alvin at inilipat ang kanyang tingin kay Granger. Inaasahan niyang makita ang lakas ng apo ng pangalawang elder ng Rising Sky Mansion. Kapag kinilala bilang pinakamalakas na tao sa ibaba ng Refined Saint Stage sa Rising Sky Mansion ay nangangahulugang napakalakas ng Granger. Samantala, ang iba pang mga ringmaster sa iba pang 9 na piraso ng chess ay isa-isang lumitaw, walang dumating upang hamanin sila. Ang lahat, kabilang ang mga ringmasters mula sa 9 na piraso ng chess, ay nakatuon sa Granger. Pagkatapos ng lahat, siya ang unang tao mula sa Rising Sky Mansion na pumasok sa ring ng Rising Sky Ranking Battle ngayong taon. 1673. Ang lakas ni Granger ay talagang hindi isang pagkabigo dahil siya ay kinilala bilang ang pinakamalakas na tao sa ilalim ng Refined Saint Stage sa Rising Sky Mansion. Sa pagharap sa kanyang kalaban na nasa tuktok ng Pristine Saint Stage, gumamit lang siya ng 3 galaw para patayin ang kanyang kalaban. Ang kanyang kalaban ay hindi makapag-react sa oras. Agad na naging bagong ringmaster si Granger sa isang nakakahimok na paraan. Sentimo, gaano kalakas? Sentimo, nang patayin ni Granger ang kanyang kalaban, maririnig ang mga bulalas ng pagkagulat sa paligid. Dati,
Bagamat ang ilan sa kanila ay nakarinig na tungkol sa Granger noon, dahil kay JC, ang young mansion master ng Rising Sky Mansion, si Granger ay natabunan niya. Nang makalusot si JC sa Refined Saint stage, nagsimulang kumalat ang katanyagan ni Granger. Gayunpaman, kahit na nagsimula siyang makakuha ng katanyagan, lahat ng ito ay mga alingaw-ngaw lamang. Ngayon, sa wakas ay nakumpirma na ang mga chismis matapos ipakita ni Granger ang kanyang husay. Elder Carson, mukhang bukod sa iyong young mansion master, ang Rising Sky Mansion mo ay marami ring namumukod tanging talento. Nakangiting sabi ni Zadek habang nakatingin kay Carson, ang Grand Elder ng Rising Sky Mansion. Bago pa man madaling mapatay ni Granger ang kanyang kalaban, isang ngiti na ang lumitaw sa mukha ni Carson. Nang marinig niya ang mga salita ni Zadek, tumango siya. Kahit na ang pinakanamumukod tangi ay ang ating young mansion master pa rin na si JC, ang Rising Sky Mansion ay mayroon pa ring maraming natatanging talento bukod kay JC. Ang Granger ay isa lamang sa kanila. Ang kanyang mga salita ay nagpapahiwatig na bukod kina JC at Granger ang dalawang henyo na ito, ang Rising Sky Mansion ay marami pang ibang henyo. Narinig ko rin na ang apo mo ay isa ring kahangahangang henyo, Elder Carson. Sa gitna ng mga nasa katanghaliang henerasyon sa Rising Sky Mansion, mas mababa lang siya kay JC. Sigurado akong nandito rin siya ngayon, tama? Tanong ni Godric habang nakatingin kay Carson. Tumawa si Carson bago siya lumingon para tingnan ang grupo ng mga tao mula sa Rising Sky Mansion. Dama po ang kanyang tingin sa isang nakatalikod na binata na nakasuot ng itim na roba. Walang nakakaalam kung ano ang sinabi ni Carson sa pamamagitan ng voice transmission, ngunit ang nakaiwas na binata na nakasuot ng itim ay lumapit sa kanya. Vice Mansion Master Ren, Elder Lantin, ito ang inutil kong apo, si Clifford, pakilala ni Carson sa kanyang apo. Kahit na ginamit niya ang salitang walang silbi, upang ilarawan si Clifford, makikita sa kanyang mga mata na labis niyang ipinagmamalaki ang kanyang apo. Sina Zadek, Godric, at Carson ay naglakbay ng magkasama sa Nimble Valley nang sila ay nagkita. Hindi sila gaanong nakikipag-ugnayan sa isa't isa, lalo pa sa grupo ng mga matatanda at disipulo mula sa Rising Sky Mansion. Magandang araw, mga nakatatanda, bati ni Clifford kina Zadek at Godric na tumango. Please don't mind him too much. Ang apo ko ay ipinanganak na may kakaibang personalidad. Kahit na makipagkita siya sa Mansion Master ng Rising Sky Mansion, ganito rin siya, paliwanag ni Carson kahit na sina Zadek at Godric ay hindi nagpakita ng anumang senyales ng displeasure. Sa kanyang opinyon, kapwa sina Zadek at Godric ay mga taong hindi niya kayang masaktan. Ayos lang. Nagiging totoo lang siya sa sarili niya. Ipinahayag ni Zadek ang kanyang pag-unawa. Sentimo, tama. Sentimo, tumango si Godric, sang-ayon sa sinabi ni Zadek. Natural, ang pag-uusap ng tatlong matataas na opisyal mula sa 4th Rate Forces ay narinig din ng mga taong naruroon sa pinangyarihan. Ang mga mata na sinanay kay Granger ay agad na lumipat sa nakaitim na binata na nakatayo sa tabi ni Carson. Ang pangalan ng binata na nakasuot ng itim ay Clifford, at siya ay biolohikal na apo ni Carson. Kaya siya si Clifford. Bulalas ng maraming tao. Clifford. Sino si Clifford? Ito ang unang pagkakataon na narinig ng maraming tao ang Clifford. Puno ng pagkalito ang mga mukha at mata nila. Normal para sa iyo na hindi mo narinig ang tungkol sa Clifford. Kung ikukumpara sa Granger, si Clifford ay nananatiling mababang profile sa Rising Sky Mansion. Sa gitna ng mga nasa katanghaliang henerasyon sa Rising Sky Mansion, ang likas na kakayahan ni Clifford ay talagang mas mataas kaysa sa Granger, at hindi siya mas mababa kaysa kay JC, sabi ng isang tao kaysa sa Shu na 5 taong gulang, Ang edad ni Jing, kahit na hindi niya malalampasan si JC, kahit papaano ay kapantay niya si JC. Sentimo. Wow! Kung iisipin, may napakatalentadong disipulo sa Rising Sky Mansion. Bulalas ng maraming tao. My goodness! Mukhang wala na talaga ako sa loop. Ni hindi ko alam na may ganoong katalinuhan ang Rising Sky Mansion. May sumigaw. Normal lang na hindi ko siya narinig. 6 na buwan ko lang siyang narinig.
Hindi tulad ng pagiging high-profile ng young mansion master ng Rising Sky Mansion na si JC, si Clifford ay nananatiling low-profile. Karaniwan siyang nananatili sa Rising Sky Mansion para mag-cultivate. Tila, talagang nahuhumaling siya sa martial art. Sa kanyang mga salita, fierce. Narinig ko na rin ito. Sa nakalipas na 10 taon, bihirang magpakita si Clifford sa harap ng iba. Kahit na noong panahong iyon, ang kanyang likas na talento ay hindi mas mababa kaysa kay JC. Sa loob ng 10 taon na ito, si JC ay gumagala-gala, namumuhay ng masayang paglilibang habang si Clifford ay nasa closed-door cultivation, kahit na si Clifford ay hindi naglilinang ng lakas. Gayunpaman, ang pagkakaiba sa pagitan ng kanilang lakas ay hindi maaaring ganoon kalaki. Sentimo. Pagkalipas ng ilang dosenang taon, kung magpapatuloy pa rin si JC sa masayang pamumuhay, tiyak na malalampasan siya ni Clifford. Ibinaon ng mga tao ang kanilang mga ulo ng magkasama sa talakayan. Pinuri siya ng mga nakarinig tungkol kay Clifford. Clifford. Sa sandaling ito, inilipat din ni Alvin ang kanyang tingin kay Clifford. Ngayong tumingin siya sa kanya, si Clifford ay medyo katulad niya. Medyo kahawig ng mukha niya ang disguise na inilagay niya. Sa isang sulyap, makikita ng isa sina Clifford at Alvin na may malabo na mukha. Ang kanilang katawan ay naglabas ng malamig at hindi malapitan na aura na parang dalawang iceberg. Dahil si Clifford ay mas malakas kaysa sa Granger, at si Granger ay kinikilala bilang ang pinakamalakas na tao sa ibaba ng Refined Saint Stage, nangangahulugan ito na si Clifford ay dapat nasa Refined Saint Stage, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Si Granger ay nakatayo sa gitna ng isang malaking itim na piraso ng chess. Nang makita niya kung paano nalipat ang atensyon ng lahat kay Clifford, na para bang inagaw ni Clifford ang kanyang limelight, isang mapait na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Gayunpaman, hindi siya nabalisa. Alam na alam niya kung paano niya sinukat si Clifford. Sa katunayan, si Clifford ay mas bata sa kanya. 10 taon na ang nakalilipas, hindi siya kalaban ni Clifford. Sa kasalukuyan, mas lumaki ang agwat sa pagitan nila. Bukod dito, mula sa kanyang nalaman, hindi nagtagal si JC, ang young mansion master ng Rising Sky Mansion, ay nakapasok sa Refined Saint Stage, si Clifford ay nakalusot din sa Refined Saint Stage. Kung tatanungin ng isa si Granger kung sino ang pinaka-hinahangaan niya sa kanyang mga kasamahan sa Rising Sky Mansion, ang kanyang sagot ay walang alinlangan na si Clifford. Para naman kay JC, hindi kailanman inisip ni Granger ang playboy at walang kwentang mayaman na iyon. Dahil dito, kahit na inagaw ni Clifford ang limelight mula sa kanya, wala siyang naramdaman. Sa halip, pakiramdam niya ay may katwiran ito, at ngumiti lang siya ng pilit. Matapos patayin ni Granger ang kanyang kalaban at naging ringmaster, ang iba pang ringmaster sa 9 na piraso ng chess ay muling tinanggap ang malalakas na kalaban. Natalo at napatay nila ang kanilang mga kalaban o sila ay natalo at napatay ng kanilang mga kalaban. Mabilis na lumipas ang umaga, at muling nagbago ang mga ringmasters sa 9 na piraso ng chess. Sa patuloy na paglipas ng panahon, paunti-unti ang mga naghahaman. Sa hapon, lumipas ang 30 minuto nang walang sino mang tumuntong sa ring. Naturally, hindi ito nangangahulugan na ang kasalukuyang 10 ringmasters ay magagawang makapasok sa Rising Sky Ranking. Ito ay dahil wala pa sa mga powerhouse ng Refined Saint Stage ang nakatuntong sa arena. Sa kasalukuyan, lahat ng 10 ringmasters ay mula sa nasa katanghaliang henerasyon na nasa tuktok ng Pristine Saint Stage sa distrito ng Rising Sky Mansion. Sa distrito ng Rising Sky Mansion, bagamat walang maraming powerhouse ng Refined Saint Stage na mas mababa sa edad na 50, hindi rin maliit ang bilang. Ang ilan sa mga tao ay nagmula sa ibang puwersa habang ang ilan sa kanila ay walang sekta na mga magsasaka sa distrito ng Rising Sky Mansion. Sa relatibong pagsasalita, ang huli ay higit pa sa una. Gayunpaman, ang huli ay hindi gaanong sikat. Ngayon ay oras na para sa Refined Saint Stage powerhouses na umakyat sa arena, maraming tao ang nagbulungan sa isa't isa habang nakatingin sila sa arena sa pag-asa. Tahimik na nakatayo si Alvin sa gilid ng puting piraso ng chess habang niyayakap niya ang Jasper Celestial Sword. Sa kasalukuyan, wala pa siyang balak na gumawa ng kanyang paglipat.
Ito ay dahil hindi niya naramdaman na kailangan niyang gumawa ng hakbang ngayon. Bukod pa riyan, para siyang bully kung gagawin niya ang kanyang paglipat ngayon. Bagamat siya ay nasa intermediate pristine saint stage lamang dahil sa pambihirang Sun True Origin, hindi siya mababa sa isang refined saint stage martial at Dao cultivator sa mga tuntunin ng True Origin. Bukod dito, mas malakas pa ito kaysa sa isang early refined saint stage martial o Dao cultivator. Kasama ng iba pa niyang kakayahan, magiging bully talaga siya kung umapak siya ngayon sa ring. Bukod dito, ang layunin niya sa pagsali sa Rising Sky Ranking Battle ay patayin si JC, ang Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion. Dahil sa kadahilanang ito, nagplano lamang siyang gumawa ng kanyang paglipat kapag nagpakita na si JC. Isang beses lang niyang kailangan na labanan si JC para patayin siya, at makakamit na niya ang kanyang pinuntahan dito. Granger, lalabanan kita. Isang tinig na puno ng sigla ang umalangaw-ngaw sa hangin habang ang isang figure ay lumipad palabas mula sa grupo ng mga tao ng isang fifth rate na puwersa na tinatawag na Pyongyang Shrine. Ito ay isang binata na nakasuot ng dopo. Siya ay may masamang tingin sa kanyang mga mata habang sila ay malamig na kumikinang. Nagmukha siyang delikado. Ang taong ito ay parang makamandag na ahas, may bamulong kaagad pagkatapos. Bagamat sinadyang hinaan niya ang kanyang boses, narinig ng mga taong naruroon sa eksena ang kanyang komento dahil lahat sila ay may matatalas na pandinig. Maraming tao ang nagsimulang magbulungan sa kanilang sarili. Sa sandaling lumitaw ang alagad ng Pyongyang Shrine na ito, naglalabas siya ng masamang pakiramdam. Bagamat nag-iisa siya, nararamdaman ko ang aura ng mga makamandag na ahas mula sa kanya. Ang mga nagtataglay ng aura na ito ay karaniwang hindi masyadong mabait na tao. Sentimo, delikado ang lalaking ito. Hindi lang iyon, ngunit dapat ay nasa refined saint stage din siya. Isang powerhouse ng refined saint stage na wala pang 50 taong gulang, at siya ay mula sa Pyongyang Shrine. Bukod kay Solomon, mukhang may 2 pang tao sa Pyongyang Shrine na umaangkop sa mga pamantayang ito. Sila ay sina Orly at Ronnie. Si Solomon ang pinakamalakas na powerhouse sa gitna ng mga nasa katanghaliang henerasyon sa Pyongyang Shrine. Bagamat kapansin-pansin ang likas na talento nina Orly at Ronnie, hindi nila ito maikukumpara sa kanya. Gayunpaman, hindi masyadong malawak ang pagitan ng kanilang lakas. Ang taong ito ay dapat na Orly o Ronnie. Bagaman hindi ko pa nakita sina Orly at Ronnie dati, pakiramdam ko siya si Ronnie. Mukhang mas bagay sa kanyang ugali ang pangalang Ronnie. Nagbulungan ang mga tao sa kanilang sarili habang pinag-iisipan nila ang pagkakakilanlan ng disipulong ito mula sa Pyongyang Shrine. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.